Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1741-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi umimik si Mateo at nilunok ang gamot. Ang nagngangalit na espiritual na enerhiya ay agad na naging banal na asensya, na bumuhos sa banal na vortex. Putok. Muling nagsimulang manginig ang banal na vortex sa katawan ni Mateo. Hindi lamang hindi lumaki ang kanyang banal na vortex, kundi mas lumiit pa ito sa ilalim ng isang uri ng mahiwagang puwersa. Sa paligid ni Mateo, biglang dumagsa ang espiritual na enerhiya, paminsan-minsang kumikislap ang mga bughaw na kidlat sa paligid niya, na mukhang lubhang nakakagulat. Ang medicinal pill na ito ay tinatawag na Dark Fragrance Concentration Pill, isang formula ng pill na nasa kamay ni Immortal Grove. Ang medicinal effect nito ay napakalakas. Masyado lang bihira ang Netherworld Dark Fragrance Flower, kaya halos walang silbi ang formula ng tabletang ito. Naabot ni Mateo ang tugatog ng Third Firmament Divine Vortex at isang hakbang na lang ang layo niya sa Fourth Firmament Divine Vortex. Ngayon, sa ilalim ng epekto ng napakaking espiritual na enerhiyang ito, ang tagumpay ni Mateo ay nangyari ng walang dagdag na pagsisikap. Parang nararamdaman ang patuloy na pagtaas ng aura ni Mateo, muling sumugod ang Purple-Eyed Devil Ape patungo kay Mateo. Ang Purple-Eyed Devil Ape na ito ay malinaw na napakatalino at nararamdaman ang kapangyarihan ni Mateo. Ngayon, nang makitang malapit na ang kanyang tagumpay, nagpa siya itong pigilan ang kanyang tagumpay. Nagbago ang ekspresyon ni Pang Duan at ng iba pa. Nagbabala si Pang Duan sa malakas na boses, "Kapatid na Crosswell, mag-ingat ka." Sa oras na ito, ang mga mata ng Purple-Eyed Devil Ape ay kulay lilang pula, na mukhang walang kapantay na malademonyo. Ang bilis at lakas niya ay tila mas malakas pa kaysa dati. Sa isang iglap, isang suntok ang dumating sa harap ni Mateo. Ang Purple-Eyed Devil Ape ay sumigaw ng walang tigil, tila tuwang-tuwa. Sa pagtama ng suntok na ito, siguradong magiging abo ang sumpang ito. Dahil wala ng oras ang taong ito para umatras. Putok. Isang sigaw ng pagkagulat ang nagmula kay Pang Duan sa gilid na iyon. Ngunit ang sumunod na eksena ay nag-iwan sa kanila ng pagkagulat at pagkatulala. Matapos ang suntok ng Purple-Eyed Devil Ape, ligtas at maayos si Mateo. Ngunit para siyang tinamaan ng kidlat, direktang pinasabog sa malayo. Bumagsak sa lupa ang Purple-Eyed Devil Ape, walang tigil na kinikilig. Mayroon pa ring mga asul na kidlat na sumasayaw sa katawan nito. Nagpalitan ng tingin sina Pang Duan at ang iba pa, hindi makapaniwala sa eksenang ito, may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Anong nangyari? Bakit kusang bumagsak ang Purple-Eyed Devil Ape? Hindi ko alam. Ang lakas ng suntok na iyon ngayon lang, pero parang tumama ito sa sarili niyang katawan. Napakakakaiba talaga ni Brother Crosswell. Kapag nakakalusot, hindi talaga siya mapalapit sa isa't isa. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, sa wakas ay umakyat ang aura ni Mateo sa tuktok, at nalagpasan ang bottleneck ng Fourth Firmament Divine Vortex ng isang suntok lang. Ang kasalukuyang si Mateo ay parang ibang tao na ngayon kumpara dati. Habang binabagtas ni Mateo ang isang maliit na kaharian, ang dami ng espiritual na enerhiyang kailangan ay mahigit ilang dosenang beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Nang makalusot sa isang USA sa pagkakataong ito, mas lalong nag-uumapo ang makapal na naipon na bagay. Gaano ba kalakas ang aura niya kumpara dati? Kahit napakalayo nila, ramdam pa rin nina Pang Duan at ng iba pa ang kapangyarihan ni Mateo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Pang Duan at sinabi niya, "Napakalakas. Pakiramdam ko kung gusto niya akong patayin ngayon, kahit kilitiin lang ang mga daliri niya ay sapat na." Tahimik na tumango ang iba, halatang sumasang-ayon sila rito. Kahit si Pang Duan ay may ganitong pakiramdam, lalo na sila. Dahan-dahang naglakad si Mateo papunta sa tabi ng Purple-Eyed Devil Ape. Kasalukuyang nanginginig pa rin sa lupa ang Purple-Eyed Devil Ape. Malamig niyang sinabi, "Alam kong naiintindihan mo ako. Kasalanan talaga natin ang bagay na ito, kaya hindi kita papatayin. Umalis ka na." Ang Purple-Eyed Devil Ape ay gumalaw ng 2 beses bago gumapang ng may kaunting kahirapan at lumuhad na parang tao, at yumuko kay Mateo. Malinaw na nagpapasalamat ito sa kanyang biyaya na hindi niya ito napatay.
Ang lilang liwanag sa mga mata ng purple-eyed devil ape ay tuluyan ang naglaho. Ngunit tila dumanas din ito ng malubhang karamdaman, at ang aura ay lubhang humina. Lumapit din sina Pang Duan at ang iba pa at labis na naguluhan sa paraan ng paggawa ni Mateo nang magtanong ang isa, kapatid na Crosswell, muntik na niya tayong mapatay ngayon lang. Bakit niya siya pinakawalan? Kailangan malaman ng isa, noong pinatay ni Mateo sina Eldeng at Dangyo dati, hindi na siya kasing lambot ng ngayon. Malamig na sinabi ni Mateo, lahat ng buhay ay may espiritualidad. Ang mga dapat patayin ay dapat patayin, habang ang mga hindi dapat patayin ay hindi dapat patayin. Binantayan nito ang Silverwing Earth Spirit Fruit sa loob ng maraming taon ngunit inagaw natin ito. Kung gagawa pa tayo ng kasalanan sa pagpatay, labag ito sa kalikasan at katwiran. Mag-iwan ng sinag ng pag-asa sa ating pagkilos. Nagpalitan ng tingin ang iilang tao, hindi alam ang ibig sabihin nito. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay, ang purple-eyed devil ape ay parang nabigyan ng amnestia, at agad na tumakbo palayo. Tungkol sa desisyon ni Mateo, natural lamang na hindi nang ahas si Pang Duan at ang iba pa na tumutol. May nasasabik siyang tingin habang sinasabi, ang lakas ni Brother Crosswell ay talagang hindi ka panipaniwala. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay namatay na ang ilan sa amin hanggang sa wala nang matitira pang latak. Nagpapasalamat si Duan na ito sa Nagel iligtas buhay na biyaya ni Brother Crosswell. Ang mga Silverwing Earth Spirit Fruits at Green Vine Emerald Net Flowers, sana'y tanggapin ninyo. Gaya ng sinabi niya, iniabot ni Pang Duan ang isang singsing na imbakan. Ngumiti si Mateo at itinulak ang singsing na pang-imbak at malamig na sinabi, hindi na mababawi ang pangako ng isang tao kapag nagawa na niya ito, paano ko nababawiin ang aking salita ngayon? Ang mga bagay na ito, pinaghihiwalay na lang ng ilan sa inyo. Napangiwi si Pang Duan habang sinasabi, kapatid na Crosswell, wala akong ibang intensyon, ako lang. Humihingi lang ako ng paumanhin. Sabi ni Mateo, natanggap ko na ang iyong kabutihang loob, ngunit mayroon akong sariling mga prinsipyo. Ang mga bagay na ito, hindi ko tatanggapin. Sa totoo lang, ang dalawang gamot na ito, natural lang na hindi naman talaga walang pakialam si Mateo sa mga ito. Mayroon lamang siyang sariling mga prinsipyo. Dati, para mapilitan si Pang Duan na pumunta silang lahat sa Evil Water Ravine, dahil nangako siya, hindi na niya ito babalewalain. Bukod dito, nitong ilang taon, sinundan nilang lahat si Pang Duan at halos nagtanong din tungkol sa ilan sa mga bagay-bagay sa Sky Demon Mountain Range. Ang mga gamot na ito na may kinalaman sa espirito, kunin mo na lang bilang kabayaran. Sinabi ni Pang Duan ng may pabago-bagong emosyon, tunay na mapagkakatiwalaan si Brother Crosswell. Ang Duan na ito ay naglakbay sa Sky Demon Mountain Range na ito sa loob ng maraming taon, ang natutunan ko ay pawang paghihinala at panlilinlang. Nahihiya talaga ako sa pagkikita namin ni Brother Crosswell ngayon. Malamig na sinabi ni Mateo, magkakaiba ang pananaw ng bawat isa. Sa Sky Demon Mountain Range na ito, ang pagnanais na mamuhay ng natural ay hindi maaaring mag-alis ng hinala at panlilinlang. Kung nandito lang ako, baka hindi ako mas magaling pa kay Brother Duan. Sa pagkakataong ito, lumapit si Jeslan at sinabing, kapatid na Crosswell, ibang-iba ka talaga sa karaniwang tao. Ngumiti si Mateo at sinabing, sige, tapos na ang biyaheng ito. Sa lahat, magpapaalam na ako rito. Nagbago ang mukha ni Jeslan at gulat na sinabi niya, hindi ka ba sasama sa amin? Umiling si Mateo at sinabing, maglalakbay ako papunta sa Demon God Plane at hindi na ako babalik sa inyong lahat. Gulat na sabi ni Pang Duan, kapatid na Crosswell, ang Demon Divine Region ay lubhang mapanganib at napakaraming malalaking demonyo. Masyadong mapanganib para sa iyo na pumunta roon ng mag-isa. Ngumiti si Mateo at sinabing, alam ko naman talaga to. Pero may mga dahilan ako kung bakit kailangan kong umalis. Ate Jeslan, pagkatapos mong bumalik, hayaan mong kainin ng kapatid mo ang mga gamot na ito. Sa loob ng wala pang kalahating buwan, siguradong gagaling na siya. Sa oras na iyon, makakabalik ka na sa iyong mga bayan. Nang marinig ang balitang aalis na si Mateo, tila may kung anong sumakit sa puso niya. Pero sa loob ng maraming taon ng paghahanap buhay sa Sky Demon Mountain Range, hindi na ganoong klaseng dalaga si Jeslan. Mariin niyang pinigilan ang mga taon, nagbigay ng saludo kay Jeslan habang nakatiklop ang mga kamay sa ibabang kanang bahagi, at sinabing, maraming salamat sa malaking kabaitan ni Brother Mateo.
Tiyak na maaalala ito ni Elder Sister Jeslan. Ngumiti si Mateo at nagpaalam sa lahat. Nang makitang naglalaho ang paningin ni Mateo sa masukal na kagubatan, bumantong hininga si Pang Duan at sinabing, Sister Jeslan, Brother Croswell he ay nakatadhana na maging isang taong hindi nabibilang sa mundong katulad natin. 1742. Ang Tyrant Origin Imperial City ay isang mataas na antas ng imperial na lungsod malapit sa Sky Demon Mountain Range sa Demon God Plain. Ang lahi ng mga demonyo ay naiiba sa mga tao. Dahil sa dami ng lahi, madalas na nagkakaroon ng mga alitan sa pagitan nila. Bukod pa rito, ang ilang lahi ng mga demonyo ay lubhang matalino, hindi man lang nakahihigit sa mga tao. Ang mga lahing demonyong ito ay nag-anyong tao at nagpakita rin ng sarili nilang mga mukha. Kaya naman, sa Demon God Plain, sunod-sunod na lungsod ang umusbong mula sa lupa. Parang mga tao lang. Siyempre, mayroon ding bahagi ng mga napakatalinong lahi ng demonyo na hindi nagpakumbaba para magbagong anyo. Nanirahan sila sa Sky Demon Mountain Range, namumuno sa maraming teritoryo, at namuhay bilang isang lokal na diktador. Sa labas ng Priest Temple ng Tyrant Origin Imperial City, isang grupo ng mga batang demonyo ang may mga nasasabik na mukha. Ngayon ang araw na nanghikayat ang Priest Temple ng mga apprentice. Maraming mga batang demonyo ang nagtipon sa Priest Temple upang sumali sa pagsusulit na gustong maging isang priest trainee. Sa lahi ng mga demonyo, ang pagiging pari ng templo ng mga pari ay isang napakasagrado na bagay. Ang Priest Temple ay katulad ng Alchemist Association ngunit medyo naiiba rin. Kahit na kayang pinuhin ng mga demonyong ito ang mga tabletang panggamot, maaaring hindi rin sila maging isang tunay na pari. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa isang tiyak na lakas sa pagkuha ng pagsang-ayon ng mga elder ng Priest Temple maaaring maging isang tunay na pari ang isang tao. Kapag naging pari ang isang tao, magkakaroon siya ng napakataas na katayuan sa lahi ng mga demonyo. Kahit ang mga demonyong hindi pa nagkatawang tao ay hindi rin madaling makakasakit ng damdamin ng isang pari. Dahil ang templo ng mga pari ay nilikha ng isang napakalakas na pangunahing kapangyarihan ng lahi ng mga demonyo. Ito ay may pinakamataas na katayuan sa buong lahi ng mga demonyo. Nakita mo yun. Yan ang priest trainee na si Lin Kung na kinuha ni Master Worong noong nakaraan. Nabalitaan kong opisyal na siyang naging pari noong nakaraang taon. Naiinggit talaga ako sa kanya. Napakahirap pumasa sa pag-aaral ng pari. Mahigit 10 beses na akong kumuha nito pero hindi ako nakapasa. Mahigit 12 beses ka lang kumuha. Daan-daang beses na akong kumuha pero hindi ako nakapasa. Hey, pare-pareho lang naman. Sa bawat pagsusulit ng mga trainee, maganda na rin na may 2 taong natanggap. Pero sa pagkakataong ito, si Yuan Chun ang dapat na may pinakamagandang posisyon, di ba? Masiglang nag-uusap ang mga batang demonyo, lahat ay naghihinagpis sa hirap ng pagsusulit para sa mga paring nagsasanay. Malinaw na hindi madaling maging isang tunay na pari sa lahi ng mga demonyo. Ang pagsusulit para sa pari ay isinasagawa minsan kada 10 taon. Hindi lumipas ang ilang dosenang beses, iyon ay 1,000 taon na ang nakalipas. Gumugol ng 1,000 taon sa isang bagay ngunit hindi man lang umaabot sa antas ng pagpasok, may isip kung gaano kahirap ang pagsusulit na ito. Sa oras na ito, isang figure ang dahan-daang pumasok sa Priest Temple, agad na nakakuha ng sunod-sunod na sulyap. Tao. Bakit naman may pumunta sa templo ng pari? Pumunta siya sa opisina ng pagpapatala. Posible ba na sasali siya sa pagsusulit ng pari? Haha, tanga ba ang taong ito? Paano kaya mapapaganda ng isang tao ang isang demon divine peel? Isang tao sa Fourth Firmament Divine Lord ang hindi naman talaga nabugbog hanggang sa mamatay matapos makapasok sa lungsod. Isa itong himala. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Mateo na nakarating sa Demon God Plain matapos dumaan sa Sky Demon Mountain Range. Nagtanong si Mateo tungkol sa isang medyo ligtas na ruta mula kay Pang Duan, at sa wakas ay nalagpasan niya ang Sky Demon Mountain Range na may lamang takot ngunit walang panganib. Gayunpaman, ang Demon God Plain ay napakalaki. Ang pagnanais na mahanap ang balita ni White Light ay walang alinlangang parang paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Narinig niya ang tungkol sa templo ng pari mula kay Dustless doon. Kaya naman, nakaisip siya ng paraan, upang magamit ang makapangyarihang impluwensya ng templo ng pari upang hanapin ang puting liwanag.
Kaya naman may eksena ng pagpapatala para sa pagsusulit ng pari ngayon. Senior, gusto ko pong magpalista para sa pagsusulit ng pari, sabi ni Mateo sa matandang lalaki na nasa registration. Tumingin ang matandang lalaki kay Mateo nang may kakaibang tingin at umiling habang sinasabi, paano makakasali ang isang tao sa pagtatasa ng priest temple? Tumabi ka. Patuloy kang manggulo at hindi magiging magalang ang matandang ito. Ngumiti si Mateo, isang masigla ngunit dalisay na malademonyo at banal na asensya ang pinakawalan. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at nagulat siyang nagsalita, paano mo, na isang tao, nagagawang taglayin ng ganito kadal-isay at malademonyong banal na diwa? Dahil sa pangangatawan, ang lahi ng demonyo ay ibang-iba sa banal na diwa ng lahi ng tao. Napakadaling makilala. Ngumiti si Mateo at sinabing, si Junior ay may lahing kalahating demonyo, kaya natural na hindi problema ang malademonyo at banal na diwa. Para kay Mateo na magkaroon ng malademonyo at banal na asensya, natural lang na hindi dahil mayroon siyang lahing demonyo, kundi dahil sa kanyang magulo at banal na asensya. Sumulyap ang matanda kay Mateo nang may paghihinala at sinabing, kung ganoon, matagal ka nang nakatira sa teritoryo ng sangkatauhan. Hindi mapapaganda ang mga pildores ng demonyo sa pamamagitan ng pagyakap sa binti ni Buddha sa huling minuto at paghingi ng tulong. Nakikita mo ba sila? May mga taong nag-cultivate ng mapait sa loob ng libu-libong taon at hindi rin kayang pagandahin ang isang kwalipikadong pildores ng demonyo. Mas mabuting kalimutan mo na lang yan. Ang matandang lalaki ang responsable sa pagpapatala, kaya natural lang na siya rin ang dapat na mag-asikaso ng unang screening. Kung may sino mang Tom, Dick, at Harry na makakasali sa pagsusulit ng pari, magiging napakawalang saysay din ng pagsusulit na ito. Natural na naunawaan ni Mateo ang pag-aalala ng matanda at nakangiting sinabi. Mga senior, huwag kayong mag-alala. Kung hindi ako makapasa sa pagsusulit, handa akong parusahan ng priest temple anumang oras na gusto ko. Bahagyang nagbago ang mukha ng matanda, ngunit nakarinig siya ng malamig na tawa. Hey! Walang hiya talagang pagyayabang. Sa edad mo, kahit sa mga alchemist ng sangkatauhan, maituturing ka ring napakabata, di ba? Ang mga Demon Divine Pills at Divine Pills ay dalawang magkaibang uri ng pill refinement system. Tulad ng gusto mo ring makapasa sa pagsusulit ng priest temple. Sa likod ni Mateo, isang batang demonyo ang tumingin sa kanya ng may mapanghamak na tingin. Ito mismo ang Yuancho na pinag-uusapan ng lahat. Ang mga Demon Divine Pills at Divine Pills ay talagang dalawang magkaibang sistema ng pagpipino ng pill. Imposible para sa mga alchemist na tao na pinuhin ang mga pildores ng demonyo. Ang konstitusyon ng lahing demonyo ay katulad ng sa mga tao. Kaya ang kanilang sistema ng pagpino ng mga pill ay minana rin mula sa mga tao at walang gaanong pagkakaiba. Kaya naman, maaasahan ni Mateo ang kanyang talento sa alchemy daw nang pumasok siya sa lahi ng mga demonyo noon at nagwala sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng kaguluhan sa mga matataas na opisyal ng lahi ng mga demonyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito gagana. Kahit na si Mateo ay lubos na mahusay sa mga pildores na demoniko noong nasa Immortal Grove World. Matapos makapasok ang mga demonyo sa Divine Dao, ang kanilang mga konstitusyon ay sasailalim sa napakalaking pagbabago. Ang pagpipino ng mga Demon Divine Pills ay natural ding magiging lubos na naiiba kumpara noong sila ay mga mortal. Kahit ang Heavenly Empyrean Immortal Grove ay hindi kayang pinuhin ang mga Demon Divine Pills dahil wala siyang Demonic Divine Pills. Dahil din dito kung bakit pumupunta si Mateo at sumasali sa tila napakababang antas na pagsusulit para sa mga priest trainee. Sa pagkakataong ito, dumating siya na puno ng pag-aaral. Sa totoo lang, wala talaga siyang kaalam-alam tungkol sa mga demonikong pildores. Siyempre, ang abot tanaw ni Mateo ay hindi na katulad ng maihambing ng mga ordinaryong alchemist noon pa man. Gaya ng kasabihan, ang napakaraming dakilang daw, lahat ay patungo sa iisang layunin. Ang pagkaunawa ni Mateo sa alchemy daw ay umabot na sa larangan ng pagtingin sa asensya sa pamamagitan ng mga penomeno. Kahit na magkaiba ang sistema ng pagpino ng mga pildores na gawa ng demonyo, sa pagpino lamang ng pildores, ang likas na katangian nito ay may pagkakatulad. May kumpiyansa si Mateo na mabilis niya itong mauunawaan at makuha ang pagkilala ng priest temple. Tumingin si Mateo kay Yuanchon at malamig na sinabi, may kinalaman ba ang lakas ng pill refinement sa lakas? Ngumisi si Yuanchon at sinabing, walang kwenta. Siyempre may kaugnayan yan.
Ang lakas ng alchemy daw ay nagmumula sa akumulasyon ng panahon. Hindi mo man lang naiintindihan ang ganoong simpleng katotohanan at gusto mo pa ring maging pari sa templo. Hinala ko ngayon na nandito ka lang para manggulo. Malamig na sabi ni Mateo, kung gayon, sasabihin ko sa iyo ngayon, ang iyong pangunawa ay hindi gumagana para sa ibang tao. 1743. Hahaha, napakayabang na punk. Para manggahas na magsabi ng mga ganyang salita sa priest temple, saan mo ilalagay sa isip mo ang mga elder? Tanong ni Yuan Chun sabay tawa ng malamig. Ang mga elder ng priest temple, bawat isa sa kanila ay gumamit ng hindi mabilang na taon para makapag-ipon ng lakas. Kahit na sa lahi ng tao o lahi ng demonyo, ang pagiging isang alchemist ay isang propesyon na lubhang matagal, ito ay kinikilala ng lahat. Pero nagsalita si Mateo ng mga baliw ngayon din. Isa-isa ring itinuro at sinenyasan ng mga batang henyo ng lahing demonyong ito si Mateo na may matinding pang-aasar. Hindi naman sayabang si Mateo, kundi gusto niyang hiramin ang kapangyarihan at impluensya ng priest temple, kaya kinailangan niya makuha ang mataas na respeto ng priest temple. Paano magkakaroon ng kapital para magsalita ang mga ordinaryong henyo? Dahil ganoon nga, mas mabuting maging mas kilala siya at ipakita ang lakas niya sa mga elder ng priest temple. Kahit hindi niya kayang pag-usapan ang lakas sa ngayon. Malamig na sabi ni Mateo, huwag ka nang maglaro ng ganitong klaseng word game. Dahil isa itong pagtatasa, natural lang na ginagamit nito ang mga resulta para magsalita. Ang matandang lalaking responsable sa pagpapatala ay nagsabi sa isang seryosong boses, "Binata, kung matutuklasan kung pinaglalaroan mo ang templo, alam mo na ang kahihinatnan." Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Likas na may kamalayan si Junior." Sabi ng matanda, "Ano ang pangalan mo?" "Mateo." Tumanggaw ang matanda at inihagis ang isang plate na gawa sa kahoy kay Mateo. Nasalo ni Mateo ang plate na gawa sa kahoy at pumila sa huling pwesto. Sa gitna ng isang grupo ng mga makapangyarihang nilalang na may lahing demonyo, ibang-iba ang itsura ni Mateo. Sa oras na ito, sa mataas na plataporma sa itaas ng templo, tatlong matandang lalaki ang sunod-sunod na lumitaw, ang kanilang mga aura ay kahanga-hanga. Ang tatlong matatandang ito ay nakasuot ng mga lilang damit ng mga pari, na may berdadong 5 bituin sa kanilang dibdib. Nakakagulat na sila ay mga paring 5 bituin, mga elder din ng templo ng mga pari. Dahan-dahang ibinuka ng matanda sa gitna ang kanyang bibig at sinabing, "Lin Kung, simulan mo na." Yumuko si Lin Kung upang magbigay ng saludo at sinabing, "Opo, Guro." Nang makita ang eksenang ito, ang mga demonyo sa ibaba ay labis na nainggit. Pumunta si Lin Kung sa harap ng karamihan at sinabi sa malinaw na boses, "Nagsisimula na ang pagsusulit para sa mga priest apprentice. Unang round, fire control." Naniniwala akong hindi lahat ay banyaga sa round na ito. May 3 uri ng material na papel, na gawa sa gold silk divine wood, purple fume divine incense wood, at willow cloud wood. Pipili kayo ng random ayon sa inyong lakas. Hanggat hindi ninyo ito sinusunog, maituturing itong pasado. Pero kailangan ko kayong bigyan ng babala, ang pagpili ng papel ay bibigyang pansin ng mga elder. Ito ay tungkol sa inyong mga mapagkukunan at katayuan pagkatapos makapasok sa templo. Kaya naman, sana ay mailabas ninyo ang inyong pinakamalaking lakas at maipakita ito sa mga elder. Ang bawat tao ay may 2 pagkakataon, magsimula na ngayon. Tiningnan ni Mateo ang mga papel na nakalagay sa harap at hindi sinasadyang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang 3 banal na salitang ito ay may iba't ibang katangian at iba't ibang grado. Ang resistensya sa init ng papel na pino ay natural na magkakaiba. Gamit ang banal na apoy upang magsunog ng papel, ang mga kinakailangan sa pagkontrol ng apoy para sa isang alchemist ay napakataas. Isang sandali ng kapabayaan at ito ay masusunog hanggang maging abo. Kailangang malaman ng isa, ang nakakatakot na temperatura ng banal na apoy ng Rango 4 ay halos kayang sunugin ang mga Rango 3 martial artist hanggang maging abo, lalo na ang isang piraso ng papel na singnipis ng mga pakpak ng kuliglig. Ang antas ng pagsubok na ito ay tunay ngang mapanlikha, ngunit napakaikli at malinaw din, na nagpapalawak din ng abot tanaw ni Mateo. Ngunit ang pagkontrol ng apoy ay napakadali para sa kanya. Sa ilalim ng pamumuno ni Lin Kung, ang mga kabataang lahing demonyo ay nagsimulang umakyat at sumailalim sa isa-isang pagtatasa.
Ngunit ang karamihan sa kanilang napili ay papel na gawa sa gold silk divine wood. Ang tatlong uri ng kahoy na ito, ang gold silk divine wood ang pinakamalakas, at ang willow cloudwood ang pinakamahina. Kaya ang kanilang pagpili ang natural na pinakamalakas. Sa ganitong paraan, hindi madaling masunog ito. Tiningnan ni Mateo ang kontrol sa apoy ng mga batang henyo na ito at hindi niya napigil ang palihim na umiling. Masyadong mahina. Bagamat ang mga kasanayan sa alchemy ng lahi ng demonyo ay bumuo ng sarili nitong sistema, katulad ng lahi ng demonyo, ang lahi ng demonyo ay mas bastos pa rin kumpara sa lahi ng tao. Sa ganitong uri ng maselang gawain, mas mababa pa rin ito ng kaunti. Pero, ang mga alchemist na ito na kabilang sa lahing demonyo ay malinaw na mas malakas kaysa sa lahing demonyo. Nako! Konti na lang. Huwag kang masunog. Huwag kang masunog. Nako! Nako, bakit nagliyab na naman? Nasayang na naman ang 10 taon kong pagpapagal. Mayroong daan-daang mga henyo na kabilang sa lahing demonyo sa malaking bulwagan sa kasalukuyan. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi man lang natapos ang pagsusulit ng gold silk divine wood. Gayunpaman, mayroon ding ilang disente na nakakumpleto ng pagsusulit sa gold silk divine wood. May ilan pang ang tao na nakakumpleto ng pagsusulit sa purple fume divine incense wood. Susunod, Yuan Chun. Sigaw ni Lin Kong. Sa wakas, si Yuan Chun na ang sasali sa labanan. Ngumiti si Yuan Chun ang may pagmamalaki kay Mateo at sinabing, "Punk, idilat mo ng mas malawak ang iyong mga mata at tingnan ang kakayahan ng batang Panginoong ito sa pagkontrol ng apoy." Ngumiti lang si Mateo at hindi nagsalita. Pakiramdam ni Yuan Chun ay tumama ang suntok niya sa bulak at labis siyang nanlumo. Umakyat siya at direktang nakarating sa lugar ng Willow Cloudwood, na agad na nagdulot ng kaguluhan. Diyos ko, gusto talagang hamanin ni Yuan Chun si Willow Cloudwood. Nakakapangilabot na ba ang lakas niya sa ganitong antas? Nabalitaan ko na noong nakaraang season, hinamon ni Priest Lin Kong ang Willow Cloudwood, talagang kamangha-mangha iyon noon. Hey! Ano ba ang alam mo? Nabalitaan kong napagdesisyonan na siya ni Elder Stonefeather na maging personal na disipulo. Kung wala man lang siyang ganitong lakas, paano siya magiging disipulo? Para sa mga batang henyong ito, ang kahirapan ng Willow Cloudwood ay napakataas. Kahit ang ilang mga apprentice na pari ay hindi nagawang tapusin ang hamong ito. Ang mga matagumpay na humamon ay pawang mga nangungunang henyo sa mga batang alchemist ng lahi ng mga demonyo. Pagkatapos makapasok sa templo ng pari, tiyak na pahahalagahan sila ng husto. Tulad ni Lin Kong, matapos niyang hamanin ang Willow Cloudwood, tinanggap siya bilang personal na disipulo ng isang elder, at naging opisyal na pari makalipas ang ilang taon. Kailangang malaman ng isa, kahit na may mga taong nakapasa sa pagsusulit, hindi sila magiging tunay na mga pari sa loob ng ilang daang taon at magsasanay pa rin bilang mga pari. Pigil ang hininga ng lahat, habang nakatingin kay Yuan Chun. Malinaw na lubos na kumpiyansa si Yuan Chun. Isang malabong asul na apoy ang kumislap mula sa kanyang palad, banayad na parang tubig. Ang piraso ng papel na Willow Cloudwood na iyon ay tahimik na nakasabit sa apoy, walang iniiwang bakas. Ang mapusyaw na asul na apoy ay parang umaagos na tubig, dahan daw ang kumakalat sa ilalim ng papel, hanggang sa umabot ito sa bawat sulok nito. Nang makita ng mga batang henyo ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ng bawat isa sa kanila. Napakahusay na mga pamamaraan sa pagkontrol ng apoy, na wala talagang kahit kaunting bahid ng pag-alunalon. Nakita ko na dati ang teknik ni Lin Kong sa pagkontrol ng apoy noong nakaraang season. Hinding-hindi mababawasan ang lakas ni Yuan Chun sa kanya. Hindi nakakapagtaka na maaari siyang mapagpasyahan sa loob bilang isang personal na disipulo, ang lakas na ito ay talagang hindi para sa palabas. Sa mga upuang pangkarangalan, bahagyang tumango ang tatlong nakatatanda, halatang nasiyahan sa pagganap ni Yuan Chun. Maging si Mateo ay palihim ding tumango. Tunay ngang kapuri-puri ang teknik ng Yuan Chun na ito sa pagkontrol ng apoy. Di nagtagal, binawi ni Yuan Chun ang kanyang palad, lumutang ang papel pababa sa kanyang palad. Tinanggap ito ni Lin Kong at tiningnan. Tumango siya, ngumiti at sinabing, mahusay ang pagkakahati-hati ng temperatura, walang bahid ng pinsala, sige. Junior apprentice brother mo, malamang na magiging kapwa-disipulo tayo sa hinaharap.
Yumuko si Yuan Chun ang may paggalang at sinabing, binibigyan ng paggalang ni Yuan Chun si senior apprentice brother Lin Kong. Ngumiti si Lin Kong at sinabing, ang dalawang round sa likuran, kailangan mo ring gumanap ng mahusay, nanunood si Master mula sa itaas. Magalang na sinabi ni Yuan Chun, opo, senior apprentice brother. Malinaw na itinuring na ni Yuan Chun ang kanyang sarili bilang disipulo ng isang elder. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang magulat. Isang butas na walang laman ang nag-aanyaya ng hangin, ganoon nga iyon. 1744. Nakita mo yun, bata? Hindi dapat ipagmalaki ang mga mayayabang. Kung kaya mong tapusin ang Purple Fume Divine Incense Wood, ituring mo na lang itong kawalan ko. Pagkabalik, medyo nasiyahan si Yuan Chun sa kanyang sarili at tumingin ng may paghamak kay Mateo. Dahil sa lakas niya, napakadali lang makapasa sa pagsusulit. Ang pagtatasang ito ay isa lamang formalidad para sa kanya. Sinabi na ni Lin Kong na si Yuan Chun ay isa na niyang junior apprentice brother sa harap ng napakaraming tao. Hindi ito ang pagtrato na maaaring matanggap ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, si Yuan Chun ay nag-aalab sa walang hanggang sigasig sa kasalukuyan. Siyempre, walang nakaramdam na hindi ito nararapat, at sa halip ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, kung gayon, siguradong matatalo ka. Nang marinig iyon ni Yuan Chun, kiniliti siya at sinabing may pang-ooyem, talagang ipinapalagay mong karapat-dapat kang maging isang tao. Mayabang, magpatuloy ka sa pagiging mayabang. Tingnan ko kung paano ka pa magiging mayabang maya-maya. Dahil dito, nagkibit-balikat si Mateo at tila ayaw makipagtalo. Susunod, Mateo. Sa wakas, si Mateo na ang maglalaro. Lahat ay nagpakita ng simpatiya sa kanya. Mayroon bang mga henyo sa mga alchemist? Oo. Si Yuan Chun ay isang henyo. Ngunit ang henyong ito ay nangangailangan din ng pag-iipon ng mahabang panahon. Para makuha ni Yuan Chun ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi ito nakamit sa isang iglap kundi sa pamamagitan din ng pangmatagalang akumulasyon. Kaya naman, ang sinabi ni Mateo tungkol sa kung paano hindi gagana sa kanya ang ganitong uri ng pag-unawa, ay tinanggihan ito ng lahat sa kanilang mga puso. Kailangang malaman ng isa, kahit ang isang henyo tulad ni Yuan Chun, noong nasa edad pa siya ni Mateo, hindi rin niya posibleng makapasa sa pagsusulit ng Purple Fume Divine Incense Wood. Kung tungkol naman sa Willow Cloudwood, mas lalong imposible iyon. Dahan-daang naglakad si Mateo sa harap ni Lin Kong. Walang pakialam na sinabi ni Lin Kong, pumili ka ng isa. Natural lang na isinama rin ito ni Lin Kong sa kanyang mga mata dahil sa eksena kanina. Tungkol sa mga sinabi ni Mateo, natural lang na mapanghamak siya. Maaari ba akong pumili ng kahoy bukod sa tatlong uri na ito o hindi? Hindi pumili si Mateo kundi tinanong si Lin Kong. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Kong at sinabing, nagpapaloko ka. Ang mga patakaran ng pagsusuri sa pari ay pinagpapasyahan ng templo, paano ito madaling mababago? Sa tingin ko ay sinasadya mong pumunta rito para manggulo, hindi ba? Nang makita ang eksenang ito, ang ibang mga examinees ay nagpakita ng masayang ngiti. Sigurado na sila na nandito si Mateo para manggulo. Walang pakialam si Mateo at sinabing, sabi ni brother kung kanina na ipakita mo ang iyong pinakamalakas na lakas. Pakiramdam ko ay hindi kayang ipakita ng tatlong uri ng kahoy na ito ang aking lakas. Nang marinig iyon ni Lin Kong, natawa siya sa matinding galit at sinabing, ganoon ba? Kung gayon, anong uri ng kahoy ang makapagpapakita ng iyong lakas? Napaisip si Mateo at sinabing, mayroon bang papel para sa mortal grade? Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Isang kahoy na mas madaling sindihan kaysa sa Willow Cloudwood, natural na marami sila. Pero sa antas mortal, isa lang yun na imposibleng gawain. Nakakatawa ang lalaking ito, di ba? Anong klaseng konsepto ang antas ng mortal? Kahit na ang pinakamasamang banal na apoy ay magpakita ng kahit katiting na init, ang bagay na iyon ay magiging abo. Gamit ang rank 4 Divine Fire para sunugin ang papel na pang-mortal, wala ba talagang problema sa ulo ng lalaking ito? Pagkatapos ng pagkabigla, sunod-sunod na pangungutya ang dumating. Sa wakas ay hindi napigilan ni Lin Kong ang pagsiklab ng galit na sinabi, bulag at pabaya na hanggal para manggahas na paglaruan ang templo ng pari.
Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, akmang kikilos si Lin Kung para pabagsakin si Mateo, ngunit nakita niyang bahagyang ngumiti si Mateo. Sabi ni Mateo, ginagulo ko man o hindi ang templo, kailangan mo munang hintayin na makumplito ko ang pagsubok bago magbigay ng pangwakas na hatol, di ba? Sandali lang naman. Wala ba kahit kaunting pasensya si brother kong? Malamig na ngumiti si Lin Kung nang marinig iyon at sinabing, papel ng gradong mortal, kahit ang mga matatanda ay hindi kayang gawin yan, kung kasama mo lang ang isang hambog na batang yan. Hey, matagal ko nang sinabi yan, nandito lang ang lalaking yan para manggulo. Senior Apprentice Brother Lin Kung, patayin mo siya agad. Sa pagkakataong ito, nagsalita rin si Yuan Chun. Akmang kikilos na si Lin Kung nang magsalita ang Elder Stonefeather na nakaupo sa gitna. Sabi niya, Lin Kung, hayaan mo siyang subukan. Nagbago ang mukha ni Lin Kung at yumuko siya at sinabing, opo, guro. Hindi niya maintindihan kung sino ang lalaking ito na halatang nanggugulo. Kaya bakit binigyan ng kanyang amo si Mateo ng pagkakataong ito? Di nagtagal, nakakita ang mga katulong ng isang piraso ng blankong papel na pang-mortal. Tinanggap ito ni Mateo, tiningnan, at sinabing, Mortal Grade Tier Sham, Kalimutan mo na, bahala na ako. Ngumisi si Lin Kung nang makita ang sitwasyon at sinabing, maaari kayang gusto mo pa ring gumamit ng Mortal Grade Tier 1 na kahoy. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung mahahanap mo yan, hindi rin imposible. Labis na nagalit si Lin Kung nang marinig niya ito at sinabing, mayabang. Malamig na sabi ni Mateo, kailangang maging kalmado ang isip ng mga alchemist. Napakadaling magalit ni Brother Kong. Hindi ito sapat. Ikaw. Ang lakas ng loob mo para sermonan ako. Malapit na magwala si Lin Kong. Malamig na sabi ni Mateo, huwag kang maglakas loob, nagsasabi lang ako ng totoo. Pasensya na, pwede na ba akong magsimula? Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Lin Kong at sinabi niya sa seryosong boses, gusto kong tingnan kung paano mo maipasa ang round. Simulan mo na. Bahagyang ngumiti si Mateo at inihagis ang piraso ng papel pataas. Habang gumagalaw ang kanyang palad, isang kumpol ng maputlang dilaw na apoy ang agad na lumitaw, binalot ang piraso ng papel. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, agad silang natulala sa gulat. Marunong ba talaga ang lalaking ito kung paano kontrolin ang apoy? Gamit ang napakalaking apoy para sunugin ang isang papel na parang mortal, magiging abo lang ito kapag nadikit, di ba? Kalimutan mo na ang mortal grade, kahit ang gold silk divine wood ay hindi rin kayang tiisin ang ganitong klase ng pagkasunog. Noong kinontrol nila ang apoy, alin ang hindi naging mapagbantay at maingat, natatakot na makagawa ng mas maraming apoy. Pero si Mateo ay kumikilos ng walang pakialam sa kagandahang asal. Ang ganitong uri ng pagkontrol sa apoy, na ginagamit ito upang direktang harapin ang kalaban ay mas katulad nito. Mga table task para sa pagpino. Mas mabuting kalimutan na lang. Ang pagpino ng mga tabletang tulad nito ay maaaring magpino ng mga na gamot upang maging itim na uling. Nang makita ni Lin Kung ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapangiti ng malamig at sinabing, alam ko na. Hanggal na hanggal, humanda kang tiisin ang puot ng templo. Natawa pa nga si Yuan Chun at sinabing, ang batang ito. Nandito lang ang batang ito para magpakatanga, natuwa ako sa kanya. Hindi lang sila, pati na rin ang ibang mga examinees ay natawa ng todo. Sa sandaling ito, lubos silang nakasisiguro na nandito si Mateo para manggulo. Bagamat hindi nila alam kung ano ang layunin, nakamit ang kanyang layunin na hangarin ang popularidad sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi nila napansin na ang mga mata ng tatlong matatandang iyon sa mataas na plataporma ay naglalabas ng mga sinag ng makinang na liwanag, puno ng hindi makapaniwala. Dahil nababalot ng apoy, hindi makita ng iba ang itsura ng papel sa oras na ito. Dahil hindi na kailangang mag-isip at alam din nila na ang papel ay naging abo na sa oras na ito. Pero nagkukunwari pa rin si Mateo doon. Malamig na sigaw ni Lin Kung, sige, tumigil ka na sa pagkukunwari. Panoorin mo ito. Akmang gagawa na sana si Lin Kung ng hakbang para pabagsakin si Mateo, pero narinig niya ang malamig na sinabi ni Stonefeather, tumigil ka. Natigilan ang lahat. Nagpakita rin si Lin Kung nang nagdududang tingin at sinabing, guro, ito. Malamig na sinabi ni Stonefeather, manood ka pa.
Dahil dito, hindi na sila nakatatawa pa. Nakita lang nila si Mateo na hinaila ang kanyang palad paatros, at ang banal na apoy ay naglaho at nawala. Isang piraso ng papel ang naanod pababa. Nanliit ang mga mata ng lahat, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Di talagang nagawa mo. Ang papel na ito para sa mortal na grado ay talagang walang pinsala. Imposible ito. Napakalayo ko at ramdam ko pa ang init ng apoy. Paano magiging maayos ang isang mahinang papel na iyon? Maaari kayang ang kanyang teknik sa pagkontrol ng apoy ay tunay na nakahihigit sa ganitong antas. Para maging mas kahanga-hanga pa kaysa kay Yuan Chun. 1745. Lumulutang pa rin ang papel habang nakangiting sinasabi ni Mateo, kapatid na kong, pakiting na naman. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Kung, iniabot ang kanyang kamay at sinalo ang piraso ng papel. Nang mapunta ito sa kamay niya, sobrang init talaga nito. Putok. Agad na nasunog ang piraso ng papel, at naging ulap ng abo. Ito. Kritikal na temperatura. Paano mo nagawa iyon? Tumingin si Lin Kung kay Mateo nang may pagtataka. Ang mga naroon ay pawang mga propesyonal, natural lang na hindi nila sasabihing bumagsak si Mateo dahil nasunog ang papel. Ang dahilan kung bakit ito nasunog ay dahil pinainit ni Mateo ang papel sa kritikal na punto. Nang matanggap ni Lin Kung ang papel, nagkaroon ng friction sa pagitan ng kanyang palad at papel, dahilan para agad na lumampas ang papel sa kritikal na punto, kaya naman nagsimula itong magliyab. Ang pagkasunog at hindi pagkasunog ay nakasalalay sa isang dampi lamang. Ang ganitong antas ng paraan ng pagkontrol ng apoy ay talagang hindi kayang isipin. Sa karaniwang pagtatasa, walang nang ahas na maglaro ng apoy ng ganito, gaano man kalakas ang kanyang lakas. Dahil napakahirap intindihin ang kritikal na temperatura. Hanggat may kahit kaunting pahiwatig ng hindi maayos na pagkontrol, masusunog ang papel. Kung ginamit ni Mateo ang Willow Cloudwood para makamit ito, kahit nakahanga-hanga ito, hindi rin ito magiging imposible. Pero gumamit siya ng papel na pang-mortal para magawa ito. Nakakatakot talaga ito. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, hindi ito mahirap. Kaya ko na itong gawin noong ako ay 300 taong gulang. Kung makakahanap ka ng isang piraso ng papel ng mortal na grado tier 1, maipapakita ko ang aking tunay na lakas. Nawala ng malay ang lahat. Hindi talaga matatagpuan ang mortal grade tier 1 sa Heavenspan World. Napakaraming puno sa Sky Demon Mountain Range pero kalimutan na natin ang mortal grade tier 1, kahit ang mortal grade tier 5 o tier 6 na ay hindi natin matagpuan. Kung gusto mo ng puno para sa mortal na grado at tier 1, mahahanap mo lang ito sa maliit na mundo. Bukod pa rito, ang 300 taong gulang na sinabi ni Mateo ay hindi ang 300 taong gulang ng buhay na ito, kundi ang 300 taong gulang ng nakaraang buhay. Noong nakaraan, noong siya ay Matthew pa, kaya na niya itong makamit sa edad na 300. Ngayong halos 1,000 taon na ang lumipas, ang teknik ni Mateo sa pagkontrol ng apoy ay talagang hindi na kayang sukatin ng isang simpleng mortal na nasa grade tier 1 paper. Pero nakakagulat na ito. Sa mga upuang pangkarangalan, nagpalitan din ng tingin ang tatlong matatanda, labis na gulat. Binata, ano ang pangalan mo? Nagbuka ang bibig ni Stonefeather at nagtanong. Mateo. Tumango si Stonefeather at sinabing, Mateo, ang iyong pamamaraan sa pagkontrol ng apoy ay talagang kahanga-hanga. Kahit ang ilan sa amin na mga matatanda ay malamang na hindi mo kayang tapatan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga kumuha ng pagsusulit ay nagulat hanggang sa sila ay napanganga ng may nakanganga na mga bibig. Isang taong kasing lakas ni Elder Stonefeather ang talagang nagkusa na aminin na mas mababa siya sa isang binata. Lalo na si Yuan Chun, gusto niyang makahanap ng butas lupa na mapaghuhukayan ng marinig niya ito. Hindi ba't sinasampal siya ng mga salita ni Stonefeather? Dati, sinabi ni Mateo na ang ganitong uri ng pag-unawa ay hindi gagana sa ilang tao. Ngayon, hindi ba't pinagtitibay nito ang mga ganoong salita? Iyong mga matatanda sa itaas, alin ang hindi isang matandang halimaw na nabuhay ng mahigit 100,000 taon? Nahirapan ang mga ordinaryong tao na isipin ang kanilang mga akumulasyon. Gayunpaman, sinabi ni Mateo na naabot niya ang ganitong uri ng pamantayan noong siya ay 300 taong gulang, mayroon pa bang mas kaiyahiya kaysa rito?
Ngunit nagbago ang tono ni Stonefeather at sinabi niya, ngunit ang pagpino ng mga demonyong banal na Pildores ay naiiba sa pagpino ng mga banal na Pildores ng sangkatauhan. Kailangan mong pumasa sa 2 round ng mga pagtatasa sa likod bago ito maituring na matagumpay. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, "Opo, Elder." Hindi ka bibiguin ni Mateo. Tumango si Stonefeather at sinabing, "Sige, ituloy mo na." Saka lang nakabawi si Lincoln mula sa pagkabigla at sinabing, "Susunod, magsisimula na ang 2nd round, Demonic Attraction Art." Hindi na kailangang sumali ang mga taong natanggal sa unang round. Mahigit kalahati ng mga demonyong may kapangyarihan ay natalo na sa unang round pa lamang. Sa kasalukuyan, ang mga natira ay nasa 30 hanggang 40 katao lamang. Mayroong 100 uri ng mga piraso ng kahoy dito, ang kailangan mong gawin ay gamitin ang sining ng pagdidikit ng mga ito gamit ang malademonyong sining. Mas maraming uri ang magkakaugnay, mas maganda ang natural na resulta. Ang mga makakapagdikit ng higit sa 25 uri pataas ay papasa. Sabi ni Lincoln. Ang tinatawag na Demonic Attraction Art ang pundasyong kasanayan ng alchemy technique ng lahing demonyo. Makapangyarihan ang banal na kaluluwa ng sangkatauhan. Bukod pa rito, napakarami ng mga sekretong sining at kaya nilang linangin ang banal na kaluluwa. Ngunit ang talento ng lahi ng demonyo ay wala sa kaluluwang demonyo, kaya ang kanilang mga kaluluwang demonyo ay medyo mahina rin. Bukod sa ilang minoryang makapangyarihang lahi, ang mga demonyong kaluluwa ng karamihan sa mga lahi ay mas mababa kaysa sa mga tao. Dahil sa kagustuhan nilang maging parang isang alchemist na tao, na ginagamit ang puwersa ng kaluluwa bilang pampadulas sa pagpino ng mga gamot, lampas ito sa kanilang kapangyarihan. Ngunit ang lahi ng mga demonyo ay mayroon ding kalamangan na wala sa mga tao. Ito ay ang natural nilang pagiging mas malapit sa kalikasan. Ang malademonyong banal na asensya ng lahi ng demonyo ay mas may kaugnayan din sa mga gamot na pang-spirito. Kaya naman, sinimulan nila ang isa pang landas, gamit ang malademonyong banal na asensya bilang kapalit ng puwersa ng kaluluwa ng mga tao upang pinuhin ang mga gamot. Ito ang sistema ng paglilinang ng lahi ng mga demonyo. Ang lakas ng sining ng pang-akit na demonyo ay sumasalamin sa lakas ng demonyong alchemist sa malaking lawak. Sa pangkalahatan, ang puwersa ng kaluluwa ng tao ang pangunahing nakabatay, ang banal na asensya ang pandagdag. Ang lahi ng demonyo naman ay nakabatay sa malademonyong banal na asensya bilang pangunahing, at ang puwersa ng kaluluwa ang pandagdag. Sa ilalim ng gabay ni Lincoln, sinimula ng mga examinee ang 2nd round. Gamit ang pagbubuklad ng mga piraso ng kahoy, ang pamamaraan ng pagsubok na ito ay kasing bago rin. Hindi mga gamot na may espiritu ang mga wood chips, hindi magiging masyadong maraming pira-piraso ng batas na nagpupuno sa isa't isa. Ang pagnanais na pagdugtungin ang mga ito ng buo ay hindi isang madaling bagay. Gayunpaman, mas sinubok nito ang malademonyo na sining ng pag-akit ng alchemist. Ang mga taong kumuha ng pagsusulit ay mapagmatsyag at maingat, natatakot na baka makaligtaan ang anumang pahiwatig. Ngunit ang kanilang lakas ay maaari lamang magbuklad ng 12 uri ng mga piraso ng kahoy. Kung ano pa man ang mangyari, hindi na ito gagana. Sa isang sulok, nakatitig si Mateo sa paraan ng pakikitungo ng bawat isa nang hindi ginagalaw ang kanyang mga mata, walang tigil sa pag-iisip. Walang kaalam-alam si Mateo tungkol sa Demonic Attraction Art, pero alam niyang ang Demonic Attraction Art ay may mga karaniwang aspeto sa Soul Attraction Art. Isang pagsabog ng mahinang malademonyo at banal na asensya ang dumaloy sa palad ni Mateo, kasalukuyan niyang ginagaya ang pagbigkis sa mga piraso ng kahoy na iyon. Nang maramdaman ang malademonyong banal na pag-alunalon, ilang tao ang tumingin sa gilid. Nang makita ni Yuancho ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mabigla. Ang batang ito. Hindi talaga alam ang sining ng pang-akit na parang demonyo. Hahaha, gaya ng sabi ko, ang lalaking ito ay isa lamang alchemist na tao, na gustong palihim na pumasok sa templo ng pari. Sabi ni Yuancho. Nang makita ng iba ang eksenang ito, agad din silang nakaramdam ng mali. Hindi naman siguro, di ba? Ang galing ng fire control ang art niya, pero hindi niya talaga alam ang Demonic Attraction Art. Mukhang hindi pa niya napino ang mga Demon Divine Pills dati. Hindi naman siguro iisipin ng lalaking ito na matuto at magbenta agad-agad, di ba? Ito.
Nakakatawa rin ito. Sa unang round, ginulat ni Mateo ang lahat. Pero ang eksenang ito sa kasalukuyan, ay nagpabago sa pananaw ng lahat sa kanya. Marahil, si Mateo ay isang ang napakalakas na alkemiko ng tao. Pero hindi nga niya alam ang demonic attraction art. Kaya paano niya kaya makakapasa sa ikalawang round ng pagsusulit? Mga elder, walang kaalam-alam ang lalaking ito tungkol sa alchemy skills ng ating lahing demonyo. Malamang ay may masamang balak siya at gustong palihim na pumasok sa ating priest temple. Mga elder, pakipatay na lang siya agad. Pinagsalikop ni Yuan Chun ang kanyang mga kamay at nagmamakaawa. Hindi pinansin ni Mateo si Yuan Chun. Lubog na siya sa kaba. Hindi itinuturing na malakas ang mga kalakasan ng mga kumuha ng pagsusulit, ngunit patuloy na natututo si Mateo mula sa mga kalakasan ng iba habang nalalampasan ang mga kahinaan sa kanyang isipan, hinuha, at pinapabuti. Ang kanyang lakas ay kasalukuyang sumusulong ng napakabilis. Ang tingin ni Stonefeather ay parang isang tanglaw, nakatitig ng diretso kay Mateo, at malamig na sinabi, hindi ordinaryong tao ang batang ito. Subukan niya. 1746. Sobrang nanlumo si Yuan Chun. Malinaw na walang kaalam-alam ang lalaking ito tungkol sa mga teknik ng alchemy ng lahing demonyo, kaya bakit hinayaan pa rin siyang magpatuloy ng matanda? Paano niya malalaman na ang nakita ni Stonefeather ay ibang-iba sa nakita niya? Ang mga bagay na nakita niya ay ang kagaspangan at kamangmangan ni Mateo. Pero ang nakita ni Stonefeather ay ang pag-unlad ni Mateo. Sa totoo lang, simula pa noong unang round, si Mateo na ang lagi niyang pinapansin. Nang magsimula ang ikalawang round, mula nang magsimula ang unang tao sa field, hindi na inalis ng tingin ni Mateo ang tingin sa kanya noon. Mula sa una na pinakalubos na kamangmangan hanggang sa kalaunan ay bahagyang kalaw-angin. Ang pagpapabeauting ito ay tunay na nakakagulat. Eksperto si Stonefeather sa larangang ito, kaya gaano kahanga-hanga ang kanyang paningin. Napabuntong hininga ang mga tao sa pagkamangha dahil sa pag-angat ni Mateo. Kailangang malaman ng isa, bago ito, isa pa lamang siyang ganap at ganap na baguhan. Gustong-gusto ni Stonefeather na makita kung hanggang saan ang mararating ni Mateo pagpasok niya sa larangan. Isa-isang umakyat ang mga kumuha ng pagsusulit, ngunit mabibilang sa isang kamay ang mga nakapasa. Siyempre, mayroon ding iilan na may desenteng lakas na nagbigkis ng 30 piraso sa ibabaw ng mga uri ng kahoy. At ang mga nagawa ng mga taong ito, ang inspirasyong ibinigay nito kay Mateo ay natural na mas dakila. Maya-maya, si Yuan Chun na ang umakyat sa entablado. Sinulyapan niya ang nahuhumaling na si Mateo, ang ekspresyon sa mukha ay nagpapakita ng paghamak. Sa sandaling kumilos siya, namangha si Yuan Chun sa mga manunood. Para lang sa kanila siyang makitang gumalaw na parang kidlat, gamit ang napakaikling oras para pagdugtungin ang mahigit 100 uri ng kahoy. Natural lang na hindi 25 uri ang kanyang layunin. Nakakamangha, kung titingnan mo siya, kaya niya pang pagdugtungin ang mahigit 40 uri, di ba? Kahit na naaga ng punk na iyon ang atensyon sa unang round, napakalakas talaga ng lakas ni Yuan Chun. Isa lamang karaniwang tao ang batang iyon pagdating sa mga pildores ng demonyong banal. Natakot ako hanggang sa akala ko'y nakatagpo na ako ng isang mahusay na alchemist ngayon lang. Ang malademonyong sining ng pag-akit ni Yuan Chun ay malinaw na napakatalino, higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa sa iba. Naakit ang mga tingin ng mga taong ito kay Yuan Chun. Walang nakapansin na ang mga mata ni Mateo sa isang sulok ay lalong lumiwanag. 45. 46. 50. 51. Diyos ko, sa wakas ay nabigo rin siya. Nahigitin na ng bilang na ito kahit ang kay Pari Linkong. Habang papalayo, tinulungan ng lahat si Yuan Chun na magbilang. Sa wakas, matapos pagsamahin ni Yuan Chun ang 51 piraso ng kahoy, ito ay gumuho. Ngunit ang bilang ng 51 na uri ng mga piraso ng kahoy ay nagbigay pa rin ng napakataas na papuri kay Yuan Chun. Dapat malaman ng isa, si Lin Kong ay isang henyo na kinilala ng lahat sa mga nakaraang pagtatasa. Ngunit 47 uri lamang ng mga wood chips ang kanyang natapos noong nakaraang season. Samantalang si Yuan Chun ay mas matanda sa kanya ng 4. Lihim na tumango si Stonefeather. Dahil sa loob-loob niyang desisyon na si Yuan Chun, natural na walang puwang para sa pagdududa ang kanyang lakas.
Kung hindi niya man lang ito magagawa, hindi na rin siya magiging karapat-dapat na maging personal niyang disipulo. Nang marinig ang buntong hininga ng lahat, muling bumalik ang kumpiyansang nawala ni Yuan Chun. Dahil maraming tao ang natanggal sa gitna, ang susunod ay si Mateo. Ngumiti si Yuan Chun at sinabing, ang ating karaniwang tao ang saisalakay sa larangan. Tingnan natin kung ilang uri ng mga piraso ng kahoy ang kaya niyang pagsamahin. Bakit hindi lahat ay manghula? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na naramdaman ng lahat na parang tinurukan sila ng mga stimulant. Sa palagay ko ay hindi hihigit sa 10 uri. 10 uri. Bulag ba ang mga mata mo? Kahit ang katulad niya ay kayang pagsamahin ang 10 uri. Siguro hanggang 5 uri lang. Nako! Wala talaga siyang kaalam-alam, di ba? Siguro kahit isa wala. Nang marinig ang usapan ng lahat, natawa si Yuan Chun. Pero malamig na sinabi ni Mateo, ihanda ninyo ang inyong mga mukha, lalapit ako at sasampalin ko sila isa-isa maya-maya. Pagkatapos magsalita, lumapit si Mateo. Kakaiba sa natural na kinis niya noon, sa pagkakataong ito, mukhang medyo maingat at maingat siya. Tutal, ito ang unang beses na gumamit siya ng demonic attraction art. Dahan-dahang damaloy palabas ang banal na diwa ni Mateo, hinugot ang piraso ng kahoy sa unang kahon. Nanginginig ang piraso ng kahoy na iyon na parang anumang oras ay maaaring mahulog ito. Malinaw na ang malademonyo na sining ng pag-akit ni Mateo ay tila napakatigas. Isang tingin lang at bago na ito hanggang sa hindi na siya maaring maging mas baguhan pa. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila napigil ang humagalpak ng tawa. Haha, ba't mo ba sinusuntok ang mga mukha namin ng ganito? Sige na nga, nakaunat na ang mukha ko, sampelan mo. Nakakatawa talaga. Sa tingin mo ba talaga na sa pamamagitan ng pag-aaral at paggawa agad-agad, matututunan mo ang demonic attraction art ng ating lahing demonyo? Masyado mo ring minamaliit ang alchemy technique ng ating lahing demonyo. Kung matututo ka sa isang sulyap lang, hindi ba't magiging katawa-tawa na lang ang libu-libong taon nating mapait na paglilinang? Agad na umani ng pangungutya ang pagdating ni Mateo. Ngunit tungkol dito, matagal na niya itong hindi naririnig. Ang buong isip niya ay kasalukuyang nakatuon sa pagkontrol sa malademonyong banal na asensya. Ang panggagaya at paghihinuha ay isang bagay, ang tunay na paghawak dito ay ibang bagay din. Sa sandaling nagsimula siya, medyo hindi pa rin siya pamilyar. Gayunpaman, ang sining ni Mateo na nakakaakit ng kaluluwa ay matagal nang umabot sa tugatog nito. Mula nang gisingin ang kaluluwa ng dragon, ang kanyang kambal na banal na kaluluwa ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay walang kapantay na walang hanggan. Kaya naman, simula nang umakyat sa Divine Tao, hindi na siya nag-alala tungkol sa Soul Force. At ito rin ang garantiya niya para sa kakayahang pinuhin ang mga dekalidad na gamot. Sining pangakit ng demonyo, kahit na ito ang unang beses na nakasalamuha ito ni Mateo, dahil ang sining pangakit ng kaluluwa ang estratehikong kapaki-pakinabang na posisyon, hindi siya nagmadali sa pagsisimula. Tunay nga, sa pagsisikap ni Mateo, sa wakas ay nabunot niya ang piraso ng kahoy sa pangalawang kahon at pinagdugtong ang mga ito. Ang unang fusion, ang pinakamababa ang kahirapan. Ngunit habang tumataas ang bilang, ang kahirapan ng pagsasama ay tataas ng husto. Hey! Ang hirap naman ng una, sa tingin ko kaya niyang pagsamahin ang tatlo, sabi ni Yuan Chun sabay tawa ng malamig. Halatang baguhan ka, pero gusto mo pa ring mag-pose. Tinamaan na ako ng kidlat ngayon, di ba? Kaunting lakas lang yan, gusto ko pa talagang hampasin ang mga mukha natin. Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa niya. Sa sandaling sinabi ito ni Yuan Chun, agad na sumang-ayon ang lahat. Nang matapos ang unang pagsasanib, sa wakas ay nakahanap na si Mateo ng kaunting pakiramdam. Ang kanyang pagkontrol sa malademonyo at banal na asensya ay naging mas maayos na rin sa wakas. Kaya naman, sinimulan niyang pagsamahin ang ikatlong uri ng wood chip. Sa pagkakataong ito, tila mas madali na ito ng kaunti kaysa noong nakaraan. Kasunod nito, pang-4 na uri, pang-5 uri, pang-6 na uri. Nagsimulang magbago ang mga mukha ng lahat. Ano ito? Sa lohikal na pagsasalita, mas malaki ang bilang ng mga pinaghalong piraso ng kahoy, mas malaki ang kahirapan.
Para sa isang baguhan, ang ganitong uri ng kahirapan ay lalong pinalala. Pero bakit nagbigay si Mateo ng pakiramdam ng mas pag-unawa at pagiging mas mahinahon? Masyadong hindi makatwiran ito. Sa isang kisap mata, nakapag-fuse si Mateo ng mahigit 100 uri ng wood chips. Bukod pa rito, tila bumibilis ang kanyang pag-arangkada. Sa itaas, unti-unting nagningning ang mga mata ng tatlong matatanda. Nagpalitan sila ng tingin, gustong-gusto nang itaas ang kanilang mga ulo sa langit at humagalpak sa tawa. Ang hirap talagang makatagpo ng isang nakakatakot na henyo sa buong buhay niya. Ang ganitong uri ng kakayahang umintindi ay talagang nakakatakot hanggang sa sukdulan. Ang ekspresyon ni Yuan Chun ay naging lubhang pangit at bamulong, imposible. Imposible. Malinaw na isa siyang baguhan na hindi alam ang demonic attraction art, kaya paano niya nagawang pagsamahin ang napakaraming wood chips. Hindi kaya sinasadya niya itong gawin ngayon lang. Sa totoo lang, alam niya ang demonic attraction art. Ang batang ito ay puno ng mga pukana. 1747. 52. Nalampasan. 53. Sa likuran, sa tuwing pinagsasama ni Mateo ang isang uri ng kahoy, lahat ay sabay-sabay na bumibilang. Hindi nagtagal, nalampasan ni Mateo ang 51 na uri ni Yuan Chun. Pero hindi pa tapos. 78. 79. 100. Nakakamangha talaga. Nagkunwari ang lalaking ito na baboy para kainin ang tigre, di ba? Nasample ang mukha ko, sobrang namamaga. Sinadya talaga ng lalaking ito ngayon lang. Tinitingnan mo siya, mukhang hindi pa rin kontento. Ito. Nakakainis talaga ito. Noon, nang pinaghalo ni Mateo ang huling uri ng kahoy, agad na nagkagulo ang buong bukid. Walang mag-aakalang pinag-isa pala ni Mateo ang lahat ng 100 uri ng kahoy. Napakakaunting tao ang nakakumpleto nito sa pagsusulit ng pari. Ang mga nakakumpleto nito ay mga henyo na lumilitaw minsan kada 100,000 taon. Kung sabihin nating hindi sinasadya ni Mateo noon, hindi sila maniniwala kahit bugbugin hanggang mamatay. Hindi pa nga nasiyahan si Mateo. Paulit-ulit niya itong nilapitan papunta sa likuran at hindi na siya makapagpigil. Hindi pa niya naabot ang limitasyon sa 100 uri ng kahoy. Tumingin si Lin Kung kay Mateo at sinabing may malamig na sanggal, nakakatuwa ba ang magpanggap na baboy para kumain ng tigre? Nagsalita rin si Yuan Chun, ang lakas ay malinaw na hindi pangkaraniwan, ngunit gusto pa ring magkunwaring walang alam, pinaglalaroan ang damdamin ng lahat. May masasamang motibo. Nang sandaling magsalita ang 2 taong ito, sumang-ayon din ang iba, halatang hindi sila nasisiyahan kay Mateo. Sabi ni Mateo nang walang magawa, maniwala man kayo o hindi, ito talaga ang unang beses na gumamit ako ng demonic attraction art. Ngumisi si Lin Kung at sinabing, unang beses. Iniisip mo pa rin ba kaming mga tanga? Sa pagsasama ng 100 uri ng kahoy, sa kasaysayan ng priest temple ng ating tyrant origin Imperial City, 2 lang ang nakakagawa nito. Sinasabi mo ba sa akin na ito ang unang beses mong gumamit ng demonic attraction art? Sumanghel si Yuan Chun at sinabi sa tatlong matatanda, ang lakas ng taong ito ay malinaw na kakaiba, ngunit magpanggap na wala siyang alam. Sa aking palagay, sinasadya niyang nandito para ipahiya ang templo. Nang marinig iyon ni Mateo, kiniliti siya at nakangiting sinabi, Hoy, ang tanga mo, di ba? Ako, isang Fourth Firmament Divine Lord, ay espesyal na pumunta sa Tyrant Origin Imperial City mula sa malayo para ibigay ang sarili ko sa kamatayan. Kung ikaw ay tanga, huwag mong isipin na ang iba ay kasing tanga mo, ha? Sumimangot si Yuan Chun at sinabing may malamig na suntok, sino ang nakakaalam kung anong plano ang nasa isip mo? Alinman sa dalawa, wala kang mabuting intensyon. Sa pagkakataong ito, malamig na sinabi ni Stonefeather, sige, dahil sumali ka na sa pagsusulit ng pari, sundin mo ang mga patakaran. Nakapasa na si Mateo sa 2nd round, kaya ituloy mo na ang 3rd round. Ang 3rd round ay tunay na nagpino ng mga Demon Divine Pills. Nagsalita si Stonefeather, kahit hindi masaya sina Lin Kung at ang iba pa, hindi sila nang ahas na sumuway kahit kaunti. Napakapangit ng ekspresyon ni Lin Kung habang sinasabi niya, ang 3rd round, pill refinement.
Ang Demon Divine Pill na sinubukan sa pagkakataong ito ay ang Dark Cloud Profound Spring Pill, middle grade as pass. Pagkatapos mag-anunsyo, ang mga natitirang examine ay naghahanda na para sa pagpino ng tableta. Biglang ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao kay Stonefeather at sinabing, "Elder, ito. Maaari ko bang tingnan ang formula ng tableta?" May mga pangalan na naririnig na si Mateo tungkol sa mga formula ng Pildores ng lahing demonyo, pero wala talaga siyang formula ng Pildores. Ang mga Demon Divine Pills ay isang independenteng sistema ng pagpino ng mga pill. Hindi kayang pinoy ni Immortal Grove ang kahit ano, natural lang na hindi siya pupunta at sadyang kukuha rin ng mga formula ng pill. Nang marinig ito ni Lincoln, malamig siyang ngumiti at sinabing, ang mga pagsubok sa Priest Temple ay pawang mga formula ng Pildores na bukas sa publiko. Maaari mong gamitin demonic attraction art ng ganito kalawak. Kaya paano mo hindi malalaman ang formula ng Pildores ng Dark Cloud Profound Spring Pill? Hindi nila pinaniwalaan ang mga salitang sinabi ni Mateo ngayon. Halatang kahanga-hanga, pero gusto mo pa ring magpanggap na walang alam, napakasaya ba? Kalimutan mo na nga yung pagkukunwari mo dati. Pero ngayon, alam na ng lahat, nagkukunwari ka pa rin. Walang magawang sabi ni Mateo, pero hindi ko talaga alam. Hayaan mo siyang tingnan. Pero, 6 na oras lang ang oras ng pagtatasa. Kailangan mong maunawaan ito ng mabuti, malamig na sabi ni Stonefeather. Nang marinig iyon ni Mateo, labis siyang natuwa at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, "Maraming salamat, Elder." Nagkukunwari. Tingnan mo ang pagpapanggap mo. Anong meron kay Elder ngayon? Malinaw na nagkukunwari ang punk na ito, pero gusto pa rin siyang paglaruan ng Elder. Walang magawa, si Lincoln ay tanging kay Mateo lamang maibigay ang formula ng tableta. Ang Dark Cloud Profound Spring Pill ay isang initial stage rank for Demon Divine Pill. Kung pag-uusapan ang kahirapan, ito ay nasa humigit kumulang level 2. Hindi dapat husgahan kung paano hindi mataas ang antas ng kahirapan sa ikalawang antas. Kung gagamitin ito bilang isang entry level na pagsusulit, medyo mataas ang kahirapan. Sa sangkatauhan, hanggat ang isang tao ay nakakapasok sa Divine Lord Realm at kayang pinuhin ang pinakasimpleng rank for Divine Pill, maituturing silang 4-star alchemy gods. Ngunit sa templo ng pari, malinaw na hindi ito sapat para sa hangganang ito. Para sa isang baguhan, ang pagnanais na pinuhin ang isang level 2 difficulty rank for Demon Divine Pill sa sandaling lumabas ang mga ito ay halos isang gawaing imposibleng matapos. Kalimutan na natin ang isang baguhan, kahit para sa mga demonyong kalahok sa pagtatasa, hindi rin ito madaling bagay. Bukod dito, ang pinakamababang kinakailangan para makapasa sa pagsusulit ay kahit na ang middle grade. Ang kahilingang ito lamang ang naghadlang sa karamihan ng mga tao sa labas ng pintuan ng Priest Temple. Ininom ni Mateo ang formula ng tableta, na parang pagkuha ng isang napakahalagang kayamanan, at sinimulan itong pag-aralan. Nahinuha niya ang formula ng tableta habang pinagmamasdan ang iba pang mga tableta na nililinis, isang anyo na parang abala sa pag-iisip. Sa antas 2 kahirapan, rango 4 na Demon Divine Pill, hindi naman ganoon kataas ang kahirapan para sa kanya. Dahil dito, hindi rin naman ito maituturing na masyadong mahirap. Pero ang Demon Divine Pill ay isang ang bagong-bagong sakop para kay Mateo. Nang makita ni Lincoln ang lasing na anyo ni Mateo, kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi na niya napigilan pa at nagreklamo kay Stonefeather, "Guro, napakagaling umarte ng batang ito. Bakit mo pa siya tinutulungan?" Sumulyap si Stonefeather sa kanya at nakangiting sinabi, "Her, kung gayon ang kanyang pag-arte ay masyadong makatotohanan." Nagbago ang ekspresyon ni Lincoln at sinabi niya, ang ibig sabihin ng Master ay ito talaga ang unang beses niyang makasalamuha ang mga Pildores ng demonyo. Paano ito naging posible? Unang beses niyang gumamit ng demonic attraction art at nakapag-fuse siya ng 100 uri ng kahoy, mayroon ba talagang taong kayang gawin ang ganitong bagay? Ngumiti si Stonefeather at sinabing, bago ngayon, hindi rin naniwala ang matandang ito. Pero ngayon, nakita ito mismo ng matandang ito. Wala akong ibang magawa kundi paniwalaan. Ang talento ng batang ito sa alchemy daw ay talagang nakakatakot. Bahagyang nanigas ang mga mata ni Lincoln, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding pagkabigla.
Hindi niya talaga maisip kung anong klaseng talento ang kayang pagsamahin ang 100 uri ng kahoy sa unang pagkakataon gamit ang malademonyong sining ng pag-akit. Hindi ito kapani-paniwala. Sa isang kisap mata, mahigit 4 na oras ang lumipas. Sa wakas ay matagumpay na napino ang mga medicinal pills ni Yuan Chun. Bigla siyang nakaramdam ng matinding tingin. Pagangat ng kanyang ulo at paglingon, natuklasan niyang si Mateo ay kasalukuyang nakatitig ng diretso sa kanya. Nang tingnan ko ulit, hindi pa pala nasisimulan ni Mateo na pinuhin ang tableta. Natigilan muna si Yuan Chun, pagkatapos ay agad nang ngumiti ng malamig at sinabing, pinanood mo ba akong pinuhin ang tableta hanggang ngayon? Ngumiti si Mateo at tumango, medyo maayos naman ang lakas mo, pero masyadong kulang ang proseso ng pagpino ng mga tableta. Hindi rin masyadong matibay ang mga basic skills. Sayang naman. Pinanood niya ito hanggang ngayon. Ang pagsusuring ito ay mula rin sa kaibuturan ng kanyang puso at walang intensyong mangutya. Nang marinig iyon ni Yuan Chun, hinapigilan ng ekspresyon niya na maging matamlay at sinabing may malamig na ngiti, kung may oras ka para repusuhin ako, bilasan mo na at simulan mo nang ayusin ang gamot. Hey! Wala pang 2 oras ang natitira, gusto kong makita kung paano ka makapasa sa pagsusulit. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala at nakangiting sinabi, tama na ang 1 oras. Walang pagmamadali, walang pagmamadali. 1748. 1 oras para pinuhin ang isang rank 4 demon divine pill. Hindi ka rin takot na magpasabog ng butas sa langit gamit ang iyong pagyayabang. Sabi ni Yuan Chun ang may malamig na ngiti. Ngumiti si Mateo at sinabing, pagyayabang man o hindi, malalaman mo rin maya-maya. Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo, ang pagpipino mo ng pill kanina ay nagbigay sa akin ng malaking referensya. Namumukod-tangi ang lakas ni Yuan Chun sa grupong ito. Ang kanyang pagpipino ng mga tableta ay natural na sulit matutunan. Hinuha ni Mateo ang formula ng tableta at inihang ang kanyang Pinong Pildores sa Pinong Pildores ng ibang tao, at talagang malaki ang nakinabang dito. Nang marinig ito ni Yuan Chun, namutla ang mukha niya at seryosong sinabi, huwag mo akong bigyan yan. Hindi mo nauulitin na ito ang unang beses mong magpino ng isang demon divine pill, di ba? Tumango si Mateo at sinabing, talagang matalino, lahat ng gusto kong sabihin ay sinabi mo. Sabi ni Yuan Chun ang may malamig na ngiti, sa tingin mo ba maniniwala ako? Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi, ano ang kinalaman nito sa akin? Sisimulan ko ng pinuhin ang tableta. Sa sandaling sinimulan niya ang pagpino, ang buong pagkatao ni Mateo ay agad na naging lubos na nabighani. Ang paghahanda sa simula, natapos ito ni Mateo ng natural at maayos, na parang isang maestro. Maging ang mga mata ng 3 taong nasa itaas ay nagpapakita ng pagkamangha. Kapag gumawa ng hakbang ang mga eksperto, sa isang sulyap ay magiging malinaw kung sino ang tunay at peke. Kahit ang mga 5-star priest na ito ay nagpatira pa rin sa paghanga sa ginawa ni Mateo. Nang makita ni Yuan Chun ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay naging napakapangit. Wala siyang ibang magawa kundi aminin na masyadong malakas ang talento ni Mateo. Kahit anong pag-iipon ng oras, ang ganitong uri ng mga salita, ay parang pag-utot lang kapag inilagay kay Mateo. Kahit ano pa man ang sabihin mo sa unang pagkakataon. Isang tingin lang at isa na itong veterano na may sapat na karanasan. Talaga bang akala mo mga 3 taong gulang pa lang tayo? Malamig na sanggal ni Yuan Chun. Ito nga ang unang beses niya sa pagpino ng mga pildores ng demonyong banal. Dumating si Lin Kong sa tabi ni Yuan Chun nang di inaasahan, seryosong nakatingin kay Mateo habang sinasabi ang mga salitang iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Yuan Chun at sinabing, Senior Apprentice Brother Kong, ito. Paano ito nangyari? Sabi ni Lin Kong, iyon ang sabi ng Master, kaya siguradong hindi ako magkakamali. Isa siyang napakalakas na alchemist sa sangkatauhan, pero mayroon din siyang lahing demonyo. Kaya mabilis siyang nagsimula. Ang talento niya lang
ay talagang nakakatakot. Ang tingin ni Yuan Chun ay nagpapakita ng pagkamangha, habang nakatingin kay Mateo ng may matinding gulat. Sa oras na ito, sinimulan na ni Mateo ang pagpino ng tableta. Ang kanyang kasalukuyang pagganap ay maihahalin tulad sa dalawang magkaibang tao mula ngayon. Pagkatapos lamang magsimula ni Mateo ay saka lamang niya tunay na naramdaman ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang sistema. Hindi talaga ganoon kadaling malampasan ito. Kahit na ang kanyang demonic attraction art ay mabilis na umunlad, ang tunay na paglalapat nito sa pill refinement ay ibang usapan na. Hindi maiiwasan na hindi siya pamilyar. Sa pagpino ng mga divine pills, ang pagkonsumo ng soul force ay napakalaki. Ngunit ang mga refined ng demon divine pills ay may napakataas na mga kinakailangan sa pisikal na lakas. Kung hindi dahil kay Mateo na matagal nang nakarating sa middle stage fourth transformation, talagang mas marami na siyang kakainin kaysa sa kaya niyang nguyain. Natuklasan ni Mateo na gamit ang demonic attraction art upang pagsamahin ang mga medicinal pills, ang teknik na ito ay 100 beses na mas komplikado kaysa sa soul attraction art. Ang bawat bahagi ay kailangang gumamit ng napakalaking pisikal na lakas. Kumpara sa mga talagang pinino na tableta, ang pag-fuse ng mga wood chips noon ay parang isang laro lamang ng bata. Gayunpaman, habang ang mga kamay at paa ni Mateo ay nalilito, hindi ito ganoon sa paningin ng ibang tao. Kahit si Lin Kung o si Yuan Chun pa, sila ay lubos na namangha sa pagkamangha. Senior apprentice brother, hindi pa rin ako makapaniwala na ito ang unang beses na pinino ng lalaking ito ang isang demon divine pill. Nagngingit-ngit si Yuan Chun at sinabi. Ngumiti si Lin Kung ng mapait at sinabing, paano ako maniniwala rin? Pero tingnan mo ang kanyang paraan ng pagpino, malinaw na hindi ito kapani-paniwalang kakaiba. Pero kahit na ganoon, nagbibigay pa rin ito sa iyo ng pakiramdam na kasiya siya ang mga mata at puso. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay talagang masyadong magkasalungat. Pakiramdam ni Yuan Chun ay naapektuhan ng husto ang kanyang kumpiyansa. Kung ang unang beses na makaharap ng isang tao ang mga pildores ng demonyo ay kayang gawin ito ng ganito, hindi ba't magiging katawa-tawa na lang ang kanyang maraming taon ng pagsusumikap? Siyempre, hindi niya iisipin na para kay Mateo, maliban sa talento, ang mga naibigay niya ay 100 beses, o libu-libong beses pa nga kaysa sa kanya. Sinabi ni Yuan Chun sa isang seryosong boses, Senior Apprentice Brother kung gayon sa iyong palagay. Anong grado ng Dark Cloud Profound Spring Pill ang maaari niyang pinuhin? Umiling si Lin Kung at sinabing, mahirap sabihin yan. Lang at kasanayan na yan ng isang baguhan. Pero bihira rin siyang magkamali. Sa tingin ko, makatuwiran naman na walang problema. Nakahinga ng maluwag si Yuan Chun at bumulong, middle grade lang yun ha. Kung ganoon ayos lang yun. Pagkalipas ng 1 oras, natapos na nga ni Mateo ang pag-iimpake, naiwan ang lahat na gulat habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Pinunasan ni Mateo ang pawis sa kanyang noo at nakahinga ng maluwag nang sabihin niya, ang tagal ko nang hindi nababalisan ng ganito. Natataranta. Nang marinig ng mga nakapalibot na demonyo ang mga sinabi ni Mateo, gusto nilang sipain ang mukha niya. Natatawag ba yan na gulong-gulo? Tingnan mo muna yung iba, ha? Pagkatapos ng ikalawang round, wala pang 20 katao ang natitira. At ang mga taong ito ay kasalukuyang pawisan, hindi alam ang gagawin, takot na makagawa ng kahit kaunting pagkakamali. Ito ang tinatawag na pagkataranta, okay. Ang mga taong ito, bawat isa sa kanila ay uminom ng mga pinong tableta sa loob ng halos 6 na oras. Natapos mo na pala to ng 1 oras tapos nagrereklamo ka pa rin na pagod ka rito. Kailangan ba talaga? Pagkatapos ni Mateo magpino, mabilis na naubos ang 6 na oras. Medyo marami pa ring tao ang hindi pa tapos sa pagpino. Bawat isa sa kanila ay labis na nawala ng sigla. Sa wakas ay nagawa nilang magpursigi hanggang sa 3 round, ngunit hindi natapos sa oras. Sa totoo lang, kahit matapos nila ang kanilang lakas, malamang na hindi rin nila maabot ang kinakailangan para sa middle grade. Sinimulan ni Lin Kung nasuriin ang mga tableta. Karamihan sa mga matagumpay na pinino ay pawang mga low-grade na tabletang panggamot. Pero bukod kay Yuan Chun, mayroon pa ring isang tao na nakapagpino ng isang middle-grade Dark Cloud Profound Spring Pill, at nakapasa sa pagsusulit.
Hahaha. Hindi na sayang ang libu-libong taon ko. Sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng pagkakataon. Dahil alam niyang nakapasa siya sa pagsusulit, ang demonyong binatang iyon ay nagsimulang tumawa ng may tuwa, halos mabaliw. Malinaw na sa loob ng libu-libong taon na ito, masyado siyang na-pressure. Nang makita siya ng iba, sila ay nainggit at nawalan din ng magawa. Kumunat ang noo ni Lincoln at sinabing, nasaan ang pagiging magalang sa pagsigaw at pagtatalo sa harap ng mga matatanda. Hindi napigil ang mabulunan ng demonyong binata nang marinig iyon at agad na nalungkot. Kahit nakapasa siya sa pagsusulit, kabilang pa rin siya sa pinakamababang antas ng mga nagsasanay na pari sa priest temple. Samantalang si Lincoln ay isang tunay na pari. Ang pagpasa sa pagsusulit ay natural lamang na nasa loob ng inaasahan para maabot si Yuan Chun. Mataas ang grado, hindi naman masama. Pasado si Yuan Chun sa pagsusulit. Sabi ni Lincoln nang may bahagyang ti. Ngumiti si Yuan Chun at sinabing, maraming salamat, Senior Apprentice Brother Kong. Ang pananaw niya ay katulad ng kay Lincoln. Kahit nakahanga-hanga si Mateo, sa huling round na ito, imposibleng matalo siya. Ang ganoong klase ng hindi pamilyar na teknik, ang kakayahang magpino ng middle grade ay talagang napakahirap na. Halos walang posibilidad ang mataas na grado. Ang huli, pagkakataon na ni Mateo. Matapos buksan ang Pogen, hindi napigilan ni Lincoln na mabulunan habang sumisigaw, superior grade. Imposible ito. Agad na natarante si Lincoln. Kahit na napakaraming beses nang nagulat noon, hindi ito kasing tindi ng ngayon. Mukhang napaka-clumsy ng refineng teknik ni Mateo. Pero dahil sa sobrang kalokohang teknik, pinino pa niya ang isang superior grade Demon Divine Peel. Kailangang malaman ng isa na siyang tunay na pari ngayon. Sa pamamagitan ng pagpino ng Dark Cloud Profound Spring Peel, maaaring hindi niya maabot ng matatag ang superior grade. Unang pagpipino ni Mateo at kaya na ba niyang pinino ang isang superior grade na Dark Cloud Profound Spring Peel. 1749. Ito ay talagang superior grade, ang lakas ng Lord Priest ay ganito rin, tama ba? Sabi ni Lord Lincoln na ito ang unang beses niyang nagpino, ako. Hindi pa rin ako naniniwala. Oo, peke naman. Nag-cultivate na tayo ng 1,000 taon at hindi man lang natin kayang pinuhin ang isang mababang uri. Kaya niyang pinuhin ang superior grade sa unang subok pa lang niya, huwag mong bugbugin ang mga tao ng ganito. Ang mataas na kalidad ay isang kahihiyan lamang para sa kasalukuyang Mateo. Simula nang pumasok sa Dao Realm, halos wala nang mas mababa sa divine grade ng pinino niya ang mga medicinal pills. Mga pildores na panggamot na may mataas na kalidad, kahit ipikit pa ni Mateo ang kanyang mga mata, hindi niya rin ito mapapaganda. Pero hindi ito talaga ang kaso sa paningin ng ibang tao. Alam na ng lahat na ito talaga ang unang beses na near-ify ni Mateo ang isang Demon Divine Peel, pero ang totoo ay near-ify niya ang isang superior grade. Ang talentong ito ay tunay na nagpawala ng pag-asa sa mga tao. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Yuan Chun. Akala niya ay kaya niyang talunin si Mateo sa peel refinement, hindi niya inaasahan na matatalo pa rin pala siya. Mataas na grado laban sa nakahihigit na grado, lubos na pagkatalo. Para sa mga alchemist, madaling pinuhin ang mataas na kalidad, ngunit mahirap hanapin ang mas mataas na kalidad. Para sa mga ordinaryong alchemist, ang pagnanais na pinuhin ang mga pildores na may mataas na kalidad at mas mataas na kalidad ay nakasalalay sa swerte. Pero unang beses pa lang iyon ni Mateo. Hey! Mukhang nakapasa ako sa pagsusulit, sabi ni Mateo na may mukhang nakahinga ng maluwag. Natural lamang na hindi sulit ang kanyang kaligayahan sa pagpasa sa pagsusulit. Ngunit alam niyang matagumpay na niyang nakuha ang atensyon ng mga matatandang ito. Tumango si Stonefeather at sinabing, malapit na, sa pagsusulit na ito, sina Mateo, Yuan Chun, at Omar, 3 tao ang nakapasa, at naging mga priest apprentice ng priest temple ng aking tyrant origin Imperial City. Kailangan pa ring magsikap ang iba, ang pintuan ng aking priest temple ay laging bukas para sa inyong lahat. Kahit walang magawa ang iba, tinanggap na lang nila ang katotohanan. Hindi talaga ganoon kadaling makapasa sa pagsusulit na ito para sa priest temple. Pagkatapos maghiwa-hiwalay ang lahat, sinabi ni Stonefeather kay Lincoln, isama mo sina Yuan Chun at Omar para magpahinga.
Mateo, maiwan ka muna. Pagkatapos mo silang patahanan, bumalik ka rito. Nagulat si Lin Kong sa kanyang puso ngunit sumagot pa rin, oo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yuan Chun, walang kapantay na pagkabalisa sa kanyang puso. Sa simula, dapat sanay sa kanya ang kaluwalhatiang ito. Ngayon, naaga na ni Mateo ang atensyon ng lahat. Pagkatapos umalis ng tatlong tao, tumingin si Stonefeather kay Mateo at sinabi ng may seryosong ekspresyon, Mateo, gusto ng upuang ito na tingnan ang iyong pamantayan kapag nagpipino ng mga divine pills. Ngumiti si Mateo at sinabing, opo, Elder. Dahil gusto niyang ipakita ang kanyang lakas, walang balak magtago si Mateo. Kaagad na pinino ni Mateo ang isang divine pill, ang kahirapan ay katulad ng sa Dark Cloud Profound Spring Pill. Nang matapos niya ang pagpino, natuklasan niya na ang tatlong taong Stonefeather ay gumamit ng labis na gulat na mga titig para tingnan siya, na parang nakatingin sila sa isang kakatwang tao. Ang lakas ni Mateo sa alchemy daw ay matagal nang kilalang pangalan sa mga lupain ng Southridge. Ngunit sa malayong Demon Divine Region na ito, wala pang nakasaksi nito noon. Kaya nang sandaling kumilos siya, natulala sa pagkamangha ang tatlong dakilang 5-star priest. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka na mabilis kang nakapagsimula. Lumalabas na umabot na sa ganoong antas ang lakas mo sa alchemy daw. Bulalas ni Stonefeather. Sa murang edad, narating na ni alchemy daw ang kaharian ng pagiging Grandmaster, talagang hindi ka panipaniwala. Namangha ang isa pang elder sa kahusayang ito. Natural lamang na nakita nilang tatlo noon pa man na ang lakas ni Mateo ay pambihira, ngunit hindi nila inaasahan na ang lakas ni Mateo ay talagang napakalakas. Kahit pa 5-star priest silang tatlo, wala talagang paraan para ikumpara sila kay Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyadong mabait ang tatlong elder, walang kaalam-alam si Mateo tungkol sa mga Demon Divine Pills, pero hinahangad niya ito. Kaya ako pumunta sa Demon Divine Region mula sa malayo. Para matutunan ang paraan ng pagpino ng Demon Divine Pills mula sa mga senior. Tumango si Stonefeather at sinabing, sige, maiwan ka muna at mag-aral kasama ang iba pang mga priest apprentice. Sabi ni Mateo, opo, Elder. Pagkaalis ni Mateo, naging seryoso ang ekspresyon ng tatlong tao. Elder Stonefeather, ano sa palagay mo? Ang nagsasalita ay tinatawag na Kumo. Sabi ng isa pang elder, si Nikun, Elder Stonefeather, masyado ka ring mahina at walang paninindigan kung ganito. Kahit na ang batang ito ay may dugong lahi ng demonyo, natili siya sa mga teritoryo ng tao ng matagal na panahon at malamang ay may mga balak na masama. Hindi ba't ang direktang pagpatay sa kanya ang magiging solusyon? Nag-isip sandali si Stonefeather at sinabing, natural na kayang harapin ito ng pagpatay ng tuluyan. Pero ano ang pakinabang natin? Kung ikukumpara sa mga tao, napakakaunti ng talento sa alkemiya ng lahi ng demonyo. Sa talento ng batang ito, kung magagamit natin siya, tiyak na magiging isa siyang nangungunang powerhouse ng lahi ng demonyo sa hinaharap. Mahalaga man o hindi, wala ba kayong punto sa inyong mga puso? Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, natahimik ang dalawa pang elder. Kung ikukumpara sa sangkatauhan, ang lahi ng mga demonyo ay talagang nahuhuli ng husto sa alchemy. Ito ay napagpasyahan ng talento, ang mga alchemist ng lahi ng mga demonyo ay wala ring paraan upang maiwasan ito. Ang sangkatauhan ay tunay ngang mas malakas ng ilang beses kaysa sa mga demonyo kung pag-uusapan ng ganitong uri ng maingat na paghawak. At ito rin ang nagtakda ng kalidad ng mga gamot na gamot. Ngayon, isang Mateo na ang talento ay malakas hanggang sa bigla na lamang lumitaw ang mga tao, paanong hindi mag-alaw ang Stonefeather? Pero paano mo masisiguro na gagamitin natin siya? Huwag mong kalimutan, ito ang unang beses niyang pinino ang mga pildores ng demonyo, na nangangahulugang matagal na siyang naninirahan sa mga teritoryo ng tao. Biglang sabi ni Nikun. Tumango si Stonefeather at sinabing, sa aking palagay, tiyak na hindi siya pumunta sa Demon Divine Region para sa anumang layunin sa paghahanap ng kaalaman. Hindi lang ito para mag-aral, mayroon din siyang ibang layunin. Gayunpaman, mas mabuting iulat natin ang bagay na ito sa punong pari at hayaan siyang magdesisyon. Natural lang na walang pagtutol ang dalawa pa at tumango bilang tugon. Natural lang na hindi umaasa si Mateo na maniniwala si Stonefeather sa kanyang mga salita.
Kung ano man ang ganitong uri ng mga salita na hinahangaan ng mga demonyong banal, mas katulad lang iyon ng mga batang nanloloko. Bago pa man siya dumating, pinag-isipan na niya ang lahat ng panganib. Malinaw din kay Mateo ang sitwasyon ng mga pari ng lahing demonyo. Kaya naman, binago niya ang kanyang dating estilo, ipinakita ang kanyang talento ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan, upang lubos siyang pahalagahan ng templo. Malinaw na nakamit ang kanyang layunin. Dinala ni Lin Kung si Mateo sa isang malaking gusali sa likod bahay ng templo at sinabing, ito ang tirahan ng mga apprentice ng pari. Pumasok ka lang sa templo at kabilang ka sa isang mababang antas na apprentice ng pari. Ito ang iyong kasuotan bilang apprentice ng pari. Naniniwala akong alam mo rin na ang templo ng pari ay hindi nagtatapon ng basura. Kaya lahat ng uri ng mapagkukunang kailangan mo ay kailangang makuha gamit ang mga contribution point. Tinanggap ni Mateo ang kasuotan ng mga priest apprentice at nakangiting sinabi, maraming salamat, senior apprentice brother kong. Bahagyang tumango si Lin Kung, tumalikod, at umalis. Sa totoo lang, naguguluhan siya sa kanyang puso. Dahil sa talentong ipinakita ni Mateo, inakala pa niya na tatanggapin siya ng 3 elder bilang personal na disipulo. Pero kung titingnan ngayon, hindi naman nila ginawa. Pinapante pa nga siya ni Stonefeather kay Mateo at wala na siyang ibang instruksyon. Na nangangahulugan din na gusto ni Master na siya ang magpatakbo ng sarili niyang kurso. Hindi niya maintindihan ang iniisip ni Stonefeather. Kaya dinala niya si Mateo ayon sa karaniwang proseso. Hey, paano kung magaling ang talento? Gusto kong makita kung ilang araw kang maaaring manatili rito, sabi ni Lin Kung nang may malamig na ngiti. Siya ang pinakabatang pari ng Priest Temple pero puro hampas sa mukha ang natatamaan niya ngayon. Paanong wala siyang nararamdamang hinanakit sa puso niya? Dahil hindi tinanggap ng mga elder si Mateo bilang personal na disipulo, malamang na binabantayan sila laban sa kanya. Kung gayon, ang hayaan siyang magdusa ng ilang paghihirap, o kahit ang hayaan siyang maliga mismo ay walang masama doon. Maraming matandang sorrow sa mga apprentice na pari. Tiyak na walang makukuhang benepisyo si Mateo dito. Tutal, gaano man kataas ang talento ni Mateo, isa rin siyang 4th Firmament Divine Lord. 1750. May bagong dating pala. Diyos ko. Ang pagpapatira niya sa Sky character no. 6 na room, gaano kalaki ang hinanakit niya sa kanya. Noong huling pumasok ang isang bata sa Sky character no. 6 na room, ang buong katawan niya ay sinunog hanggang sa maging itim na uling kinabukasan, umiiyak na gusto na niyang umuwi. Kiniliti kami ng husto. Hey, may magandang palabas na naman na mapapanood. Tara, manood tayo. Pagpasok sa silid, 3 tingin ang ibinato kay Mateo. Tumingin si Mateo sa kanila at bahagyang ngumiti, kumusta kayo? Bago lang ako rito. Mateo ang tawag ko sa akin. Walang sumagot sa kanya. Hindi maganda ang naging tingin ng lahat sa kanya. Natural lang na hindi rin alintana ni Mateo at naglakad papunta sa isang bakanting lugar ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, isang matipunong lalaki na nakaupo sa kama ang nagsalita. Sino ang nagpahintulot sa iyong matulog doon? Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hindi dito matutulog, saan ako matutulog? Itinuro ng matipunong lalaki ang kanyang bibig, itinuro ang labas ng pinto, at sinabing, sa pasilyo. Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso, malinaw na binababa siya ng ilang lalaking ito. Pero paano siya, si Mateo, naging ganoon kadaling apihin? Tumango siya at sinabing, ayan. Maganda naman. Nang makita ng matipunong lalaki na si Mateo ay matino, ngumisi siya at sinabing, dahil alam mong maganda naman ito, bakit hindi ka pa nagmamadaling pumunta roon? Sa dormitoryong ito, si Senior Apprentice Brother Hopper ang may huling desisyon. Saka ka lang makakapasok kapag pinayagan ka na niyang pumasok. Bumaling ang tingin ni Mateo sa tamad na binata na nakahiga sa kama. Base sa kanyang kasuotan, dapat isa siyang high-level priest apprentice ng templo. Ang templo ng pari ay kumukuha ng mga apprentice na pari kada 10 taon. Kahit nakakaunti ang mga taong pumasa sa bawat pagkakataon, sa paglipas ng mga taon, marami pa rin ang mga nagsasanay na pari. Ayon sa mga patakaran ng templo ng pari, tanging ang mga nakapasa sa pagsusulit ng pari sa loob ng 1,000 taon ang maaaring manatili sa templo.
Para naman sa mga patuloy na nabibigo sa templo ng pari, sila ay itatalaga sa mga posisyon sa iba't ibang pangunahing kabiserang lungsod o iba pang lugar. Sa kabuuan, hindi na sila maaaring manatili sa templo. Malamang veterano rito si Hopper. Nang marinig ang sinabi ng matipunong lalaki, malamig na sinabi ni Mateo, "Napakabait mo, senior brother, dapat ay doon ka na lang manatili. Bago lang ang nakababatang kapatid na ito rito at dapat ay medyo naiistorbo ka na, mas mabuting manatili na lang sa loob." Nang marinig ni Hopper ang mga salita ni Mateo, isang bahid ng mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Sa oras na ito, medyo marami ng tao ang nagkukumpulan sa labas. Nang makita ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na natuwa. Ha, ang init talaga ng ulo ng batang ito. Malapit nang sumabog ang init ng ulo ni Bruce, di ba? Sa tingin mo ay agad ding matutupok ang batang ito hanggang sa maging itim na uling. Ang teknik ni Bruce sa pagkontrol ng apoy, maliban kay Hopper, walang makakapidyaw sa kanya. Natigilan ng matipunong lalaking nagngangalang Bruce nang marinig iyon at galit na sinabi, "Isang junior priest apprentice na kakapasok lang ang nang-ahas na guluhin ako. Hey! Kung hindi mo ipapakita sa'yo ang mga kulay, hindi mo malalaman kung gaano kalalim ang tubig ng templo." Pagkatapos magsalita, iginiit ng matipunong lalaki. Isang kumpol ng maitim na asul na apoy ang naging isang ahas na apoy, at sumugod patungo kay Mateo. Bahagyang bumantong hininga si Mateo sa kanyang puso. Hindi talaga alam ng lalaking ito ang lawak ng langit at lupa, para maglaro ng apoy sa harap ng kanyang ninuno na eksperto sa apoy. Hindi ba naghahanap ito ng pang-aabuso? Nakita lang nito si Mateo na casual na humawak. Ang ahas na apoy na iyon ay direktang nahuli sa kanyang palad. Itinaas ni Mateo ang kanyang palad, at ang ahas na apoy ay tumalon ng may di mapantayang kagalakan. Para bang kanya ang banal na apoy na ito. Biglang bumukas ang dating bahagyang naniningkit na mga mata ni Hopper, tila gulat na gulat ang kanyang mga mata. Napakalinaw ng teknik ni Bruce sa pagkontrol ng apoy. Hindi niya kayang tapatan ang mga ordinaryong tao. Ngayon, madali lang pala itong nalutas ng batang ito. Si Bruce mismo ay nanlaki ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Casual na hinawakan ni Mateo ang apoy at nawalan siya ng kontrol. "Ganito lang." Malamig na sabi ni Mateo. "Boss, hindi simple ang punk na ito." Seryosong sabi ni Bruce. Malamig na sumangot si Hopper at sinabing, "Pagpasok sa Sky character no. 6 na room, kahit isang dragon ay kailangang pumulupot para sa akin. Umatake." Sa isang utos, 3 dragong apoy ang naghati sa 3 direksyon, sabay-sabay na lumipad patungo kay Mateo. Biglang tumaas ang temperatura sa silid. Lalo na si Hopper, ang kanyang pamamaraan sa pagkontrol ng apoy ay tunay na kahanga-hanga. Ang dragong apoy ay malinaw na mas malakas kaysa sa dalawa. Nagbago ang mukha ni Mateo, mabilis na nagbubuo ng mga selyo ang dalawang kamay, at halos hindi na nahaharangan ang 3 dragong apoy ng isa sa 3. Nang makita ang pagod na itsura ni Mateo, malamig na ngumiti si Hopper at sinabing, "Akala ko 3 ang ulo at 6 na braso mo, hindi ka pa rin ba sumusunod? Puro kalokohan, nagbago ang isip ko, ngayong gabi, natutulog ka sa palikuran." Tumawa ng malakas si Bruce at sinabing, "Brat, para manggahas kang hominin si Boss Hu, para talagang bugbugin ka. Pero para mapilitan si Boss Hu na kumilos ng personal, dapat ay mayabang ka na." Biglang ngumiti si Mateo at nagiba ang anyo at sinabing, "Nagbigay daan ako sa inyo, kaya huwag niyong seryosohin. Dito sa palikuran, matulog na kayo roon." Pagkatapos magsalita, mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Mateo. Inikat ng 3 dragong apoy ang kanilang sibat at lumipad patungo sa kanilang mga amo. 3 tao sa Hopper ang kasalukuyang nasisiyahan sa kanilang mga sarili. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanilang mga mukha. "Gusto ko sanang tumakbo, pero huli na ang lahat." Putok. 3 figure ang naging 3 itim na uling. Ang 3 tao ay madilim mula ulo hanggang paa, tanging isang pares ng mga mata lamang ang naiwan na kumukurap pa rin. Hindi pa nawawala ang natitirang ulo. Patuloy na pumuputok ang usok sa ibabaw ng ulo ng 3 tao, parang buong inihaw na pato. Paano ito nangyari?
Natalo talaga si Senior Apprentice Brother Hopper sa isang labanan ng apoy. Higit pa sa pagkawala, ang sarili nilang mga banal na apoy ay talagang kinokontrol ng pabaliktad ng mga tao. Sino ba naman itong batang to, isa laban sa tatlo at tuluyan nang napanalunan niya ang kabilang panig. Isang sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa labas ng bahay, nagulat sa eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata. Ang teknik ni Hopper sa pagkontrol ng apoy ay nangunguna sa lahat ng mga priest apprentice. Ngayon, natalo talaga siya sa isang batang kakapasok lang. Faff! Bumuga ng usok si Hopper at sumigaw, "Atakehin ninyo ako, durugan ninyo ang baliw na ito." Hindi nagbigay ng matinding suntok si Mateo. Pinahirapan lang niya ang tatlo, sinunog ang lahat ng kanilang buhok mula ulo hanggang paa. Sa oras na ito, si Hopper ay labis nang nagngangalit. Kasabay ng isang utos, sumugod ang tatlong tao na kasing bangis ng mga tigre at lobo. Tumawa ng malamig si Mateo at malamig na sinabi, "Hindi kayang lumaban gamit ang apoy at gusto mong gumamit ng puwersa. Sayang, nagkamali kayo ng kalkulasyon." Putok, putok, putok. Tatlong malalakas na ingay lamang ang narinig. Tatlong figure ang umatras ng paatras, nagbanggaan hanggang sa magulo ang buong bahay. Dahil dito, lahat ay natigilan. Ang tatlong taong ito, si Hopper ay nasa huling yugto ng Rango 4, habang ang dalawa pa ay parehong nasa pinakamataas na antas ng Middle Stage Rank 4. Ang ganitong hanay ng mga manlalaro ay hindi talaga kayang tumanggap ng kahit isang galaw mula kay Mateo. Tiningnan ni Mateo ang tatlong tao nang walang pakialam at sinabing, "Alam na ba ninyong tatlo ang gagawin?" Nakuha ko. Tayo. Matutulog tayo sa palikuran. Sigaw ni Hopper. Itim na itim ang mukha niya, hindi niya makita ang ekspresyon ng mukha niya. Pero hindi na kailangang makita at malalaman din ng isa na ang kasalukuyan niyang ekspresyon ay tiyak na napakapangit. Alam mo na at hindi ka pa rin gumagalaw. Gusto mo bang papuntahin kita rito? Malamig na sabi ni Mateo. Oo, oo, oo. Sabay-sabay na sabi ng tatlong tao at nagmamadaling lumabas ng pinto, at talagang tumakbo papunta sa direksyon ng palikuran. Nang makita ang kawawang likurang tanawin ng tatlong taong ito, lahat ay natigilan. Nako, nahulaan ko na ang simula pero hindi ko nahulaan ang katapusan. Sino ang mag-aakala na ang mapang ipong si Hopper ay magkakaroon ng ganitong araw? Napakalakas ng bagong dating na ito. Mapa-alchemy man o martial arts, talagang nakakapangilabot ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.